Ang gabing iyon kung kailan inihambing ako ng anak ko sa kanyang biyenan sa harap mismo ng aking hapagkainan. Natutunan ko na may mga salitang hindi malilimutan. May mga salitang tumutusok sa dibdib na parang kutsilyo at nananatili roon magpakailanman. Na nagpapaalala sa iyo kung sino ang akala mong ikaw at kung sino talaga ang ikaw. Ako si Rebecca Santos, 54 taong gulang. At ang ikukwento ko ngayon ay nagbago magpakailanman sa paraan ng pag-unawa ko sa pag-ibig ng ina. Pero bago tayo makarating sa gabing iyon noong Pebrero, kailangan ninyong malaman ang buong kwento ko. Kailangan ninyong malaman kung sino ako bago ako naging ang hindi nakikitang ina na lahat ay itinuring na natural lang. Ipinanganak ako sa Maynila 54 taon na ang nakalipas, sa isang maliit na bahay na manipis ang peder, kung saan ang amoy ng bagong timplang kape at pandesal ang tanging pangako na magiging maayos ang lahat. Ang nanay ko ay nagtatrabaho bilang katulong sa ibang bahay para makapag-aral ako na may plansadong uniforme. Ang tatay ko ay umalis nang ako'y 7 taong gulang. Hindi na namin siya nakita o narinig pa. Mula pagkabata ay natutunan ko ang isang bagay na nagmarka sa buong buhay ko. Ang mga babaeng tulad namin ay walang karapatang magreklamo. Nagtatrabaho kami, nakaligtas kami, tumahimik kami. Iyon ang mana namin. Mali pala kami. Nakilala ko si Roberto, ang tatay ng anak ko, nang ako'y 23 taong gulang. Gwapo siya, madaling ngumiti, at ang mga salita ay parang pangako. Sinabi niyang bibigyan niya ako ng sariling bahay, bakasyon, katatagan. Naniniwala ako. Ang tanging magandang ibinigay sa akin ni Roberto ay si Adrian. Ipinanganak ang anak ko isang umaga ng malakas na ulan noong Oktubre. Nang ilagay ng nurse si Adrian sa aking bisig, naramdaman ko na sa unang pagkakataon sa buhay ko ay may gana akong layunin. Nang 5 taong gulang si Adrian, nagdesisyon si Roberto na hindi para sa kanya ang pagiging ama. Iniwan niya ang 500 piso sa mesa at isang sulat. Paumanhin, hindi ako ang lalaking kailangan mo. Umalis siya kasama ang isang babaeng mas bata, walang estras, walang dark circles, walang anak na kailangang pakainin. Naiwan akong mag-isa, lubos na mag-isa, 25 taong gulang, walang ipon, may 5 taong gulang na anak na nagtatanong tuwing gabi, nasaan si tatay? At sumasagot ako, nandito palagi si nanay. Tupad ko ang pangako na iyon. Nagtrabaho ako sa lahat ng uri. Naging cashier ako, sekretarya, salesladi, administradora. Lagi mayroon si Adrian ng kailangan niya. Kumpletong gamit sa eskwela, malinis na uniforme, bagong sapatos. Ang akin naman ay sinusuot ko hanggang mapunit ang suwelas. Matamis na bata si Adrian. Niyakap niya ako tuwing gabi at sinasabi, Nanay, paglaki ko bibilhan kita ng malaking bahay. Hindi ka na magtatrabaho ng ganito katindi. Naniniwala ako, dahil iyon ang ginagawa ng mga ina. Sa edad na 18 ay pumasok siya sa pampublikong unibersidad. Binayaran ko ang lahat ng kaya ko, mga libro, pamasahe, kahit ang mga lakad niya. Sabi ni Adrian, balang araw ibabalik ko ang bawat piso. Hindi ko hiningi ang kapalit. Sa edad na 23, nakilala niya si Valerie. Maganda siya, maganda ang damit. May dating na parang hindi kailanman nag-alala sa buhay. Mula sa simula ay alam kong ayaw niya akong malapit. Nakita ko sa mga mata niya, sa paraan ng pagtingin niya sa akin mula ulo hanggang paa na parang hinuhusgahan ako. Mayaman ang pamilya ni Valerie. May negosyo ng importasyon ang tatay niya. Si Donna Cristina, ang nanay niya, ay may mga damit na branded. Naglalakbay sa Europa. May malaking bahay na may swimming pool. Ako naman ay may mga kamay na magaspang sa trabaho at maliit na apartment na binili ko sa ipon ng bawat sentimo. Nagbakasal sila pagkatapos ng 2 taon. Nagambag ako ng 5,000 piso na ipon ko para ayusin ang bubong ko. Ginamit ang perang iyon para maging 5 palapag ang keke at masagana ang mga bulaklak. Walang nagpasalamat. Sa opisyal na litrato ay 3 lang ako. 3 larawan sa 200. Pagkatapos ng kasal nagsimula ang mga problema. Palaging nagre-resign si Adrian sa trabaho. Hindi kailanman nagtrabaho si Valerie. Wala silang pera kahit pang-upa. Doon ako gumawa ng pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Gamit ang huling ipon ko at isang utang, bumili ako ng maliit na apartment, 2 kwarto, 1 banyo, integrated kitchen. Binili ko yon para sa kanila. Binigay ko ang susi kay Adrian. Sa iyo ito, anak. Ang hiling ko lang ay magbayad ka ng simbolikong upa, 500 piso sa 1 buwan, para sa maintenance. Niyakap niya ako ng mahigpit. Nanay, kamangha-mangha ka. Sa ilang buwan lang, makakahanap ako ng mas magandang trabaho at babayaran ko lahat ng sabay-sabay. Sinusumpa ko. Naniniwala ako.
Lumipas ang 6 na buwan. Walang bayad. Bigyan mo ako ng kaunting panahon pa, nanay. Lumipas ang unang taon ng buo. 12 buwan na walang piso. Nagkakagulo ang gastos sa bahay. Bigyan mo ako ng iba pang buwan. Lumipas ang pangalawang taon. 24 buwan. 12,000 piso na hindi ko nakita. Perang kailangan ko dahil mababa ang sweldo ko. Nasisira ang sasakyan ko. Sumasakit ang tuhod ko. Pero nanahimik ako dahil natatakot akong mawala ang anak ko. Sa loob ng 2 taong iyon, ay inaanyayahan ko silang kumain tuwing 2 linggo. Halos hindi kumakain si Valerie. Mabilis kumain si Adrian habang nakatingin sa cellphone. Binibisita ko rin sila sa apartment. Sa apartment ko, tinatanggap ako ni Valerie ng walang gana. Hindi niya ako inaalok ng kape. Minsan dumating ako nang walang paalam na may dala na pagkain. Bahagya lang binuksan ni Valerie ang pinto. Ano ba ginagawa mo rito? Wala si Adrian. Susunod na beses mag-message ka muna. At isinara niya ang pinto sa mukha ko. Lumala ang mga bagay. Tumigil na si Adrian na tawagin akong nanay. Tinatawag na niya akong Rebecca. Tumigil na siyang bumisita. Pinuno ng mga magulang ni Valerie ang puwang na iyon. Inanyayahan siya tuwing weekend. Binibilhan ng damit. Tinatrato na parang anak na hindi nila naging. At hinayaan ni Adrian na bilhin siya hanggang dumating ang Pebrero. Tinawagan ko sila 1 linggo bago. Pwede kayong pumunta sa Sabado. Gusto kong magluto ng espesyal. Nagdalawang isip si Adrian. Sige, pero maaga lang. Buong linggo iyon ay nagplano ako. Binili ko ang pinakamagandang sangkap. Tuyong sili na de kalidad, organic na manok, tsokolete mula sa Batangas para sa adobo. Sa Sabado ay nilinis ko ang bahay na parang hindi pa nangyari. Inilabas ko ang mantel ng nanay ko. Inilabas ko ang magagandang pinggan. Nag-ayos ako. Dumating sila ng huli. 1 oras nang walang paalam. Si Valerie ay may mukha na inis. Si Adrian ay nakikipag-usap sa telepono. Hindi man lang sila nangumusta ng maayos. Inilabas ko ang hapunan. Ang adobong 6 na oras ang pagluluto. Tiningnan ni Valerie ang plato na parang lason. Wala akong gana. Nagdidieta ako. 2 subo lang ang kinuha ni Adrian nang hindi inaangat ang tingin. Sinubukan kong mag-usap. Ano ba ang balita sa trabaho, anak? Tiningnan ako ni Adrian ng inis. Sabi ko na sa iyo, nasa proseso pa ako ng pagpili, nanay. Huwag mo akong pilitin. Tumawa ng mahina si Valerie. Kasi hindi naiintindihan ng nanay mo kung paano na ngayon. Love. Noong panahon niya iba. Nilunok ko ang laway. Huminga ng malalim. Hindi ako nagsalita. At saka sinabi ni Adrian ang mga salitang sumira sa akin. Hindi ka kahit kalahati ng babaeng magiging katulad ng biyenan ko. Tahimik ang buong kwarto na parang malamig na tubig. Ngumiti si Valerie. Maliit, nasisiyahang, malupit na ngiti. May nabali sa loob ko. Sa loob ng 2 taon ay tumahimik ako. Nilunok ko ang pride ko. Hinayaan kong tratuhin ako bilang katulong. Pero ang salitang iyon ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Tumayo ako ng dahan-dahan. Itinulak ang upuan ko paatras. Ang tunog ng paa ng upuan sa sahig ang tanging narinig. Tiningnan ko ng diretso ang mga mata ng anak ko at sinabi. Nang mahinahon pero matatag. Kung gayon, siya na ang magbayad ng upa mo. Tumigil ang pagngiti ni Valerie. Nanigas ang mukha niya. Upa? Anong upa? Namutla si Adrian at alam kong hindi niya sinabi ang totoo sa asawa niya. Ang upa ng apartment na tinitirhan ninyo. Sabi ko ng kalmado. Ang apartment na binili ko sa ipon ko. Ang apartment na ipinahiram ko sa inyo 2 taon na ang nakalipas. Na may kondisyon na magbayad kayo ng 500 piso bawat buwan. Ang apartment na wala akong natanggap na piso sa loob ng 24 na buwan. Humawak si Valerie sa braso ni Adrian ng galit. Ano ba sinasabi niya? Ano ito? Sinabi mo sa akin na sa iyo ang apartment na ito. Na binili mo ito. Walang sagot si Adrian. Ibinaaba ang tingin. Sagutin mo ako, Adrian. Sigaw ni Valerie, tumataas ang boses. Sa iyo ang apartment na ito, di ba? Mabigat ang katahimikan. Nanatili akong nakatayo, nanonood sa eksena na parang teatro. Sa wakas ay itinaas ni Adrian ang tingin. Sa nanay ko ang apartment. Ipinahiram niya sa amin. Pansamantala lang dapat. Pansamantala, sigaw ni Valerie ng mahina. 2 taon ay pansamantala. Bakit hindi mo sinabi na kailangan nating magbayad ng upa? Bakit nagsinungaling ka? Dahil alam kong magagalit ka. Alam kong ayaw mong tumira sa lugar na hindi sa atin. Tumayo si Valerie nang mabilis na halos natumba ang upuan niya. 2 taon ko nang ipinagmamalaki ang apartment na ito sa social media.
Sinabi ko sa buong pamilya ko na binili mo ito. Diyos ko, nakakahiya. Hindi si Valerie galit sa kasinungalingan. Galit siya dahil napahiya siya. Valerie, please, sabi ni Adrian, pakikalmahan mo. Alam mo ba kung ilang beses ko nang ipinagmalaki ang apartment na ito at lumalabas na nakadepende tayo sa limos. Masakit ang salitang iyon. Para sa kanya, ang aking sakripisyo ay limos, kawanggawa. Hindi limos iyon. Sabi ko ng matatag. Utang iyon na dapat ninyong bayaran ng 500 piso bawat buwan. 12,000 piso na hindi ko nakita. Tiningnan ako ni Valerie ng may paghamak. At bakit hindi mo sinabi noon? Bakit ngayon ka pa naghintay? Dahil naniwala ako sa pangako ng anak ko. Dahil tuwing tinatanong ko siya, humihingi siya ng karagdagang oras at ako, tanga, naniniwala. Dahil iyon ang ginagawa ng mga ina. Nagtitiwala tayo kahit hindi dapat. Sa wakas ay nagsalita si Adrian. Nanay, kalokohan ito. Seryoso, sisingilin mo ang sarili mong anak. Akala ko mahal mo ako. Manipulasyon na nakabalot sa pag-ibig. Emosyonal na panghihingi na nakabalot sa papel ng biktima. Dahil mahal kita kaya ipinahiram ko ang apartment. Dahil mahal kita kaya naghintay ako. Dahil mahal kita kaya tumahimik ako habang nagtatamasa kayo sa lugar na binabayaran ko pa rin. Habang inihahambing mo ako sa biyenan mo na parang wala akong halaga. Tumawa ng mapait si Valerie. Huwag kang magpa-martyr. Kung talagang nakakainis sa iyo, dapat sinabi mo noon. Tama ka. Dapat sinabi ko. Dapat naglagay ako ng hangganan. Dapat hiniling ko ang respeto. Pero abala ako sa pagiging perpektong ina. Ang inang nagbibigay ng lahat at hindi humihingi ng anuman. Ang hindi nakikitang ina. Tumayo si Adrian. Pula ang mukha sa galit. Alam mo ba, tama ka. Nakakaistorbo kami. Alis na kami. Hindi namin kailangan ang apartment mo. Ang pagkain mo, wala. Mabuti. May 30 araw kayong magbakante. Iyon ang batas. Kinuha ni Valerie ang bag niya. Hindi namin kailangan ang 30 araw. May mga ari-arian ang mga magulang ko. Alis kami bukas na. Bahala kayo. Tiningnan ako ni Adrian nang may galit na halo ng sakit. Hindi kailanman gagawin ito ng biyenan ni Valerie. Alam niya kung ano ang pagiging pamilya. Parang kutsilyo ang mga salitang iyon sa puso ko. Kung dayon, pumunta kayo sa kanya, sa pamilya na marunong maging pamilya. Ako lang ang tanga na naniwala na sapat ang pag-ibig ng ina. Hinila ni Valerie si Adrian sa braso. Tara na, wala na tayong gagawin dito. Patungo sila sa pinto. Tumigil si Adrian sandali. Pero hinila siya ng mas malakas ni Valerie at lumabas sila ng bukas ang pinto. Naiwan ako roon sa aking kainan. Nakatingin sa mga pinggan na puno ng pagkain na walang hinawakan. Ang adobong 6 na oras. Ang sariwang bulaklak, ang mantel ng nanay ko. Lahat ay buo, lahat ay walang silbi. Umupo ako ng dahan-dahan na parang 100 taong gulang at sa unang pagkakataon sa loob ng 25 taon ay hindi ako umiyak. May mas malalim pa sa luha. Isang emptiness na hindi kayang punuin ng iyak. Tiningnan ko ang orasan. 8:30 minuto. Mas mababa sa 1 oras para sirain ang 25 taon ng sakripisyo. 1 oras para mapagtanto na nalito ko ang pag-ibig sa kawalan ng dignidad. Kinuha ko ang aking plato ng adobo at kumain ng dahan-dahan. Tinikman ang bawat subo. Dahil akin ang lasa na iyon. Akin ang recipe na iyon. Akin ang dignidad na nabalik ko. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko. Hindi ko alam kung babalik pa si Adrian. Pero alam ko ang isang bagay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay sinabi ko ang totoo. Naglagay ako ng hangganan. Ipinagtanggol ko ang sarili kong halaga at pakiramdam ko ay kalayaan iyon. Pero ang nangyari sa mga sumunod na araw ay magtuturo sa akin na may presyo ang kalayaan. Ang 3 araw na sumunod ay ang pinakatatahimik sa buhay ko. Mabigat na katahimikan na sumasakop sa bawat sulok ng apartment ko. Tiningnan ko ang cellphone ko ng libu-libong beses na naghihintay ng tawag mula kay Adrian. Paumanhin. Paliwanag, ano man, pero madilim at walang imik ang screen. Patuloy akong nagtatrabaho. Ngumiti ako kung kinakailangan. Sumagot ng email, nag-file ng dokumento. Walang nakakaalam sa opisina na nasira ako sa loob. Walang nakakaalam na tuwing pumupunta ako sa banyo ay nagkukubli ako sa isang cubicle at nakaupo roon. Humihinga ng malalim, pinipigilan ang pagbagsak. Mas masahol ang mga gabi. Maaga akong natutulog para hindi harapin ang katahimikan. Pero hindi ako makatulog. Nag-iikot-ikot ako sa kama. Inuulit-ulit ang bawat salitang sinabi ko. Masyado ba akong matigas? Masyado ba akong nagmalabis? Nawala ko ba ang anak ko dahil sa 500 miseableng piso? Ang guilt ay mabagal na lason.
Pumasok ito sa mga ugat at unti-unting pumatay. Binubulong na lahat ay kasalanan mo. Ikaw ang masama. Na ang mabuting ina ay hindi magbabayad sa anak. Na ang mabuting ina ay mananatiling tahimik at ngumingiti. Pero kapag naalala ko ang mukha niya nang ihambing ako sa biyenan niya, naalala ko ang ngiti ni Valerie, nahalo ang guilt sa mas malakas na bagay. Galit. Galit na matagal ko nang itinatago. At sa wakas ay lumalabas na ito. Sa ika-4 na araw pagkatapos ng hapunan, tumunog ang cellphone ko. Hindi kilalang numero. Sinagot ko ng mabilis ang tibok ng puso. Umaasa na si Adrian iyon mula sa ibang telepono. Ginang Santos, sabi ng boses ng babae na hindi ko kilala. Profesional, malamig. Ako iyon. Ako si Fernanda Gutierrez mula sa Legal Office Moreno at Associates. Tinawagan ko kayo sa ngalan ng kliyente ko, Ginoong Adrian Santos Torres. Kumurot ang tiyan ko. Abogado. Bakit kailangan ni Adrian ng abogado? Hiniling ng kliyente ko na ipaalam sa inyo na magpapatupad siya ng pagpapalikas sa inyong ari-arian sa Avenida Quezon BLG. 2,112, apartment 304, sa loob ng hindi hihigit sa 15 araw. Gayon din, hiniling niya na huwag kayong dumalo sa naturang ari-arian sa panahon ng paglilipat. Parang mga bato ang mga salitang iyon. Hindi lang hindi tumawag si Adrian. Naghir pa siya ng abogado para magsalita para sa kanya. Na parang estranghero ako, na parang banta ako. Sinasabi ninyo bang naghir ang anak ko ng abogado para hindi na niya ako kailangang kausapin? Tanong ko, nanginginig ang boses. Pinanatili ng abogada ang profesional na tono. Pinapasa ko lang ang mensahe ng kliyente ko. Ginang. Hiniling din niya na ipaalam sa inyo na sa tingin nila ng asawa niya ay hostile ang inyong pagkilos at mas gusto nila magkaroon ng distansya sa panahon ng prosesong ito. Hostile. Inulit ko ang salitang iyon na parang lason sa bibig ko. Hostile ako dahil hiniling ko na bayaran nila ang dapat. Hindi ko lugar na magbigay ng opinyon sa usapin. Ginang Santos. Tinutupad ko lang ang mga tagubilin ng kliyente ko. May tanong po ba kayo? May 1,000 tanong ako. Paano tayo nakarating dito? Kailan naging ganito ang anak ko? Bakit ako nakikipag-usap sa abogada at hindi sa kanya? Pero ang tanging sinabi ko ay, walang tanong. Mabuti. Magkapadala ko ng email na nagpapatunay ng usapan na ito. Magandang araw po. Binaba niya. Naiwan akong nakaupo sa sala. Hawak ang patay na telepono. Pakiramdam na mas nag-iisa kaysa kailanman. Naghirang anak ko ng abogado. Ginawa niya akong kaaway at wala man lang siyang tapang na sabihin sa akin mismo. Hindi ako nakakain ng gabing iyon. Umupo ako sa harap ng tea. Nanonood ng mga programa na hindi ko naiintindihan. Dumadaan ang mga imahe sa harap ko. Pero hindi umabot sa utak ko. Isang bagay lang ang iniisip ko. Sa anong sandali nawala ko ang anak ko? Sa ika-5 araw ay dumating ang email mula sa abogada. Formal, malamig, puno ng legal na termino. Pero ang pinakamasakit ay ang pirma sa dulo. Mula sa aming kliyente, Ginoong Adrian Santos Torres. Hindi man lang inilagay ang anak, lamang ang apelyido ko, na parang gusto niyang burahin ang ugnayan natin. Nang hapong iyon ay kailangan kong makipag-usap sa mayroon. Tinawagan ko ang pinsan kong si Lucia, ang tanging malapit na kamag-anak na natira. Nagkahiwalay kami ng landas sa mga taon. Pero siya ay matalino, isa sa mga taong nagsasabi ng totoo kahit masakit. Nagkita kami sa isang coffee shop malapit sa bahay niya. Dumating si Lucia na buong puti na ang buhok at puno ng pag-aalala ang mga mata. Rebecca, ano bang nangyari? Kakilakilabot ang boses mo sa telepono. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang hapunan, ang paghahambing kay Donna Cristina, ang pagbunyag ng apartment, ang away, ang abogada. Lahat ay lumabas mula sa bibig ko na parang ilog na matagal nang nakabara. Tahimik na nakinig si Lucia. Hinawakan ang kamay ko sa mesa. Nang matapos ako, inaasahan kong sasabihin niyang mali ako, na hindi dapat gawin yon ng ina, na dapat mas maraming pasensya ako. Pero ang sinabi niya ay nagulat sa akin. Matagal na dapat, sabi niya ng simple. Ano? Matagal na dapat naglagay ka ng hangganan, Rebecca. Nakita ko sa mga taon na iyon kung paano ka pinipigan ng batang iyon na parang limon, kung paano ka tinatrato ng babaeng iyon na parang basura, at ikaw tahimik, laging nagbibigay ng dahilan para sa kanya. Anak ko siya, Lucia. Alam ko. Pero hindi yon dahilan para tratuhin ka ng ganoon. Ang pag-ibig ng ina ay hindi nangangahulugang maging doormat. Hindi nangangahulugang hayaan na yurakan ka ng paulit-ulit ng hindi nagsasalita. Ang mga salitang iyon ay nagpaiyak sa akin. Umiyak ako roon sa coffee shop. Walang pakialam kung tinitingnan kami ng mga tao. Umiyak ako
para sa lahat ng taon na nilunok ko ang sakit. Umiyak ako para sa ina na naging ako at sa babaeng nawala ako sa proseso. Paano kung mawala siya magpakailanman? Tanong ko sa pagitan ng higbi. Hinigpitan ni Lucia ang kamay ko. Pinsan, pakinggan mo ako ng mabuti. Kung mawawala siya dahil hiniling mo ang respeto, ibig sabihin na wala na siya noon pa. Ang anak na mahal ka lang kapag tahimik ka at nagbibigay ng lahat ng walang hinihingi. Hindi yon anak, yon ay parasito. Nasyok ako sa salita, pero may katotohanan yon. Masakit na katotohanang matagal ko nang iniiwasan. Pero si Donna Cristina ang hindi nag-alaga sa kanya. Pinutol ako ni Lucia ng matatag. Si Donna Cristina ay hindi nagsakripisyo para sa kanya. Dumating lang si Donna Cristina nang lumaki na siya at sinimulang bilhin siya ng regalo at kaginhawahan. Iyan ay hindi pag-ibig, Rebecca. Iyan ay pagbili ng katapatan. Ang salitang iyon ay nanatili sa akin. Pagbili ng katapatan. Iyon mismo ang nangyari. Binili ng mga magulang ni Valerie ang pagmamahal ng anak ko sa mga bagay na hindi ko kayang ibigay. Mga damit na branded, bakasyon, pagkain sa mamahaling restaurant, koneksyon sa trabaho. At si Adrian, ang Adrian ko, hinayaan na bilhin siya. Ang mga sumunod na araw ay mabagal na pagpapahirap. Alam kong nag-iempeke sina Adrian at Valerie sa apartment. Pero hindi ako nangahas na pumunta. Una, dahil sinabi ng abogada na huwag. Pangalawa, dahil natatakot ako. Takot na makita sila, takot sa maaari kong sabihin, takot na masira sa harap nila. Sa ika-negatibo, 12 na araw pagkatapos ng hapunan, tumunog ang cellphone ko. Kilalang numero. Sa pagkakataong iyon ay tumalon ang puso ko. Si Adrian. Pagkatapos ng halos 2 linggo ng katahimikan, tinawagan ako ng anak ko. Sinagot ko nang nanginginig ang kamay. Adrian. Malayo at malamig ang boses niya. Hello, tinatawagan lang kita para ipaalam na natapos na namin ang pag-empake. Iwan namin ang susi sa mailbots bukas ng umaga. Anak, hintayin mo. Pwede ba tayong mag-usap? Wala nang dapat pag-usapan. Matigas ang tono niya. Ginawa mo na ang desisyon mo. Gayon harapin mo. Adrian, please. Gusto ko lang. Ano ba ang gusto mo, nanay? Ipahiya ako sa harap ng asawa ko. Ipakita na may kapangyarihan ka. Mabuti, nagtagumpay ka. Sana masaya ka. Parang sampal ang mga salitang iyon. Hindi ko kailanman gustong ipahiya ka. Gusto ko lang tuparin ninyo ang salita ninyo. Ano paman, sabi niya nang may paghamak. Bitibly, may ilang pinsala sa apartment. May mansa sa carpet ng kwarto. May gasgas sa pinto ng closet. Mga normal na gamit. Sana hindi mo rin kami singilin doon. Ang sarkasmo sa boses niya ay mas masakit kaysa sigaw. Hindi ito ang anak ko. Ito ay estranghero na nakikipag-usap ng may paghamak. Hindi ko alintana ang pinsala. Sabi ko nang basag ang boses. Ikaw ang alintana ko. Mahalaga sa akin na maintindihan mo kung bakit ko ginawa ito. Ang naiintindihan ko, sabi niya ng dahan-dahan, ay pinalitan mo ako ng pera. Na mas mahalaga sa iyo ang 500 miserableng piso kaysa sa sarili mong anak. Paalam na, nanay, o mas mabuti, paalam na Rebecca. Dahil ang tunay na ina ay hindi gagawin ang ginawa mo. At binaba niya. Naiwan akong nakaupo. Hawak ang patay na telepono sa tainga. Pakiramdam na nawawasak ang mundo ko. Sinabi ni Adrian ang paalam. Hindi magkita tayo ulit, o pag-uusapan natin. Paalam. Na parang magpakailanman. Kinabukasan ay pumunta ako sa apartment. Nasa mailbots ang susi. Gaya ng sinabi ni Adrian. Umakyat ako ng dahan-dahan sa hagdan. Bawat hakbang ay mabigat na parang may dalang bato. Binuksan ko ang pinto. Walang laman ang apartment. Lubos na walang laman. Dala nila ang lahat, ang mga kasangkapan, kurtina, kahit ang ilaw sa ilang ilaw. May butas ang mga dingding kung saan dati ang mga larawan. Marumi at gasgas ang sahig. Naglakad ako sa mga walang laman na kwarto. Ang mga hakbang ko ay umaalingaw-ngaw. Sa pangunahing kwarto ay nakita ko ang mansa na binanggit ni Adrian. Malaki ito, maitim na kayumanggi, na parang may natapon at hindi nilinis. Pero ang pinakanakakagulat ay ang nakita ko sa kusina. Sa counter ay may sulat. Kilala ko agad ang sulat kamay ko. Ang sulat na sinulat ko mismo 2 taon na ang nakalipas ng ibigay ko ang susi sa anak kong minamahal. Nawa ang lugar na ito ang simula ng iyong kaligayahan. Sa buong pag-ibig, nanay. Iniwan nila ang sulat roon. Sadya, bilang huling mensahe, bilang paraan ng pagsabi na walang halaga ang pag-ibig ko. Kinuha ko ang sulat ng nanginginig ang kamay. Sa wakas ay lumabas ang luha.
Umiyak ako roon sa walang laman na kusina. Hawak ang piraso ng papel na kumakatawan sa lahat ng nawala sa akin. Pero nakita ko pa ang iba. Sa likod kung saan dati ang ref ay may mga basurang supot. Marami, puno hanggang sumabog. Umalis sila nang hindi man lang inilabas ang basura. Lumapit ako. Masahol ang amoy. At sa kadahilanan ng kuryosidad o masokismo, binuksan ko ang isa sa mga supot. Ang nakita ko sa loob ay nagpalamig sa akin at nagpapatunay na may higit pa sa kwentong ito kaysa sa naisip ko. Sa loob ng basurang supot ay mga resibo. Maraming resibo. Kinuha ko isa-isa nang nanginginig ang kamay. Hindi makapaniwala sa nakikita. Isang resibo mula sa isang French restaurant sa pinakamahal na lugar ng Maynila. 2,300 piso sa isang hapunan. Petsa 3 buwan na ang nakalipas. Isa pang resibo mula sa designer na tindahan ng damit. 1,800 piso sa isang damit. Petsa 2 buwan na ang nakalipas. Mga ticket ng eroplano papuntang Boracay. 4,200 piso para sa 2 tao. Petsa 6 na linggo na ang nakalipas. Patuloy ang pagkuha ng resibo. Alahas, branded na sapatos, luxury bag, spa treatment, membership sa exclusive GYM. Bawat resibo ay parang sampal. Bawat numero ay parang kutsilyo sa tiyan. Umupo ako sa sahig ng walang laman na kusina. Napapaligiran ng basura at resibo. Nagbibilang sa isip. Sa loob lang ng huling 3 buwan, nagastos nina Adrian at Valerie ng higit sa 20,000 piso sa mga luho. 20,000 piso habang may utang sila sa akin ng 12,000 piso sa upa. Habang kumakain ako ng kanin at gulay para maabot ang sweldo. Habang nasisira ang sasakyan ko at wala akong pera para ayusin. Pero ang pinakamasahol ay hindi ang mga resibo. Ang pinakamasahol ay ang nakita ko sa ibaba ng isa pang supot, isang sobre na Manila. Binuksan ko nang nanginginig ang daliri. Sa loob ay mga bank statement, mula sa account ni Adrian. Tiningnan ko isa-isa nang hindi makapaniwala. Regular na deposito, malaki, napakalaki. Si Adrian ay tumatanggap ng pera mula sa mga magulang ni Valerie. Mga transfer na 3,000 piso bawat buwan sa loob ng huling 18 na buwan. Kabuwang 54,000 piso. May pera ang anak ko, maraming pera, at hindi man lang ako binayaran ng 1 sentimo sa utang niya. Naiwan akong nakaupo, napapaligiran ng ebidensya ng kanyang pagtataksil. Pakiramdam na lahat ay nagkakaugnay. Kaya hindi siya makahanap ng matatag na trabaho. Hindi niya kailangan. Pinapanatili siya ng mga magulang ni Valerie. Kaya hindi rin nagtrabaho si Valerie. Wala silang pangangailangan. Kaya naglalakbay sila, kumakain sa mamahaling restaurant, bumibili ng branded na damit. At ako, ang tanga, ay naniniwala na nahihirapan sila. Naniniwala na kailangan nila ng tulong. Naniniwala na iyon ang dahilan kung bakit hindi nila ako mabayaran. Lumuhod ang luha sa mga papel, nadudumihan ang mga numero. Pero sa pagkakataong iyon ay hindi luha ng kalungkutan. Luha ng galit, ng paggagalit, ng lubos na kahihiyan. 2 taon nang nagsinungaling ang anak ko sa akin. Tinitingnan niya ako sa mata at nagsinungaling. Habang nag-ayuno ako para makatipid, siya ay gumagastos ng 1,000 piso sa mga kapritso. Habang nagtatrabaho ako ng overtime para bayaran ang mortgage ng apartment kung saan siya nakatira ng libre, siya ay tumatanggap ng 3,000 piso bawat buwan at wala akong natatangga. Kinuha ko ang mga resibo at bank statement. Isinilid sa bag ko. Hindi ko alam kung bakit ko gusto iyon. Alam ko lang na kailangan kong hawakan. Kailangan kong magkaroon ng ebidensya na hindi ako baliw, na hindi ako nagmalabis, na may karapatan akong gawin ang ginawa ko. Lumabas ako sa apartment na iyon at isinara ang pinto ng may susi. Bumaba ako ng parang robot. Sumakay sa lumang sasakyan ko na gumagawa ng kakaibang tunog at umuwi. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nagbuyat ako, muling tinitingnan ang mga papel, nagbibilang, tinitingnan ang mga petsa. Bawat resibo ay kasinungalingan. Bawat deposito ay pagtataksil. Kinabukasan ay hindi ako pumasok sa trabaho. Tumawag ako na may sakit ako. Hindi kasinungalingan. Sakit ang kaluluwa ko, sakit sa sakit, sakit sa pagkadismaya. Nanatili ako sa pijamas buong araw, nakaupo sa sofa, nanonood ng TV nang hindi talaga nakikita. Tumunog ang telepono ng maraming beses. Hindi ko sinagot. Ayaw kong makipag-usap kahit kanino. Ayaw kong magpaliwanag. Ayaw kong makinig ng payo o aliw. Sa hapon ay dumating ang text message. Mula sa hindi kilalang numero. Ginang Rebecca, ako si Donna Cristina, nanay ni Valerie. Kailangan nating mag-usap. Pwede bang makita kita bukas ng alas negatibo, 4 ng hapon sa coffee shop ng Hotel President? Mahalaga. Binasa ko ang mensahe ng 3 beses.
Gusto akong makita ni Donna Cristina. Ang perpektong babae, ang perpektong biyenan, ang sinabi ng anak ko na 2 beses na mas magaling kaysa sa akin. Ang unang reaksyon ko ay huwag pansinin ang mensahe. Ano ba ang gusto niya sa akin? Malamang para magreklamo, sabihin na malupit ako sa kanyang manugang, ipagtanggol siya gaya ng iba. Pero tiningnan ko ang mga resibo sa center table ko at nagmatigas ang loob ko. Sumagot ako, nandyan ako. Kinabukasan ay nag-ayos ako ng mabuti. Sinuot ang pinakamagandang damit ko. Nagmakyop, nag-ayos ng buhok. Gusto kong magmukhang marangal, malakas, hindi ko bibigyan ng kasiyahan na makita akong wasak. Dumating ako sa hotel 15 minuto ng maaga. Eleganteng lugar, yung mga lugar na ang bawat tasa ng kape ay katumbas ng 2 oras kong trabaho. Umupo ako sa mesa malapit sa bintana at naghintay. Dumating si Doña Cristina eksakto 4:00. Kilala ko agad siya. Kahit sa litrato lang nakita. Babae siya ng mga 60 taong gulang, elegante, maganda ang damit, may dating nalaging mayaman. May branded na salaming pang-araw na malamang mas mahal kaysa sa upa ko sa isang buwan. Umupo siya sa harap ko ng walang ngiti, walang bati. Tinawag niya ang waiter ng may kilos at nag-order ng American coffee. Ako ay nag-order ng chamomile tea dahil iyon ang pinakamura sa menu. Umalis ang waiter. Tinanggal ni Doña Cristina ang salamin at tiningnan ako ng diretso sa mata. Matigas at kalkulado ang mga mata niya. Pero may iba pang naroroon. Isang bagay na hindi ko agad naunawaan. Salamat sa pagpunta, sabi niya ng kontrolado ang boses. Hindi ako sigurado kung sasagot ka. Naiintindihan ko, sagot ko ng tapat. Siguro nagtataka ka kung bakit kita gustong makita. Totoo, nagtataka ako. Huminga ng malalim si Doña Cristina. Isang mahaba at pagod na hinga. Dumating ako para humingi ng paumanhin. Nagulat ako ng lubos. Paumanhin. Ibinaaba niya ang tingin sa kanyang perpektong kuko. Paumanhin para sa anak ko, para sa paraan ng pagpapalaki namin sa kanya, at para sa papel na ginampanan ng asawa ko at ng akin sa sitwasyong ito. Hindi ko alam ang sasabihin. Ito ang hindi inaasahan ko. Wala. Dumating ang inumin. Naghintay kami ng tahimik na umalis ang waiter. Nang kami na lang ulit, nagpatuloy si Donna Cristina. Sinabi sa akin ni Valerie ang nangyari sa hapunan ninyo. Sinabi niya ang kanyang bersyon. Siyempre, pero kilala ko ang anak ko, Ginang Rebecca. Kilala ko siya ng mabuti at alam ko kung kailan siya nagsisinungaling o nagpapaganda ng katotohanan. Tumikim siya ng kape. Hindi ko magalaw ang tsaa ko. Masyado akong nagulat para gumalaw. Sinabi sa akin ng anak ko na pinalayas mo sila ng walang dahilan, na ipinahiya mo sila, na malupit at mapaghiganti ka. Huminto siya ulit. Pero tinanong ko, nagbabayad ba kayo ng upa? At namula si Valerie. Sinabi niyang ipinangako sa kanya ni Adrian na sa kanya ang apartment, na hindi niya alam na kailangan magbayad, at naniwala siya. Tinanong ko ng mahina, tinanong mo ba? Tumango si Donna Cristina. Si Valerie ay maraming bagay, Ginang Rebecca, pero hindi tanga. Alam niyang mabuti na hindi sa kanila ang apartment na iyon. Ang problema ay mas maginhawa sa kanya na magpanggap na hindi niya alam. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng validation na hindi ko inaasahan. May nakakita sa wakas ng katotohanan. Nagkamali ng malaki ang asawa ko at ako. Nagpatuloy si Donna Cristina. Biniro kami si Valerie, binigyan namin siya ng lahat ng hindi tinuturuan ang halaga ng anuman. At nang magpakasal siya kay Adrian ay patuloy namin ginawa iyon. Binigyan namin sila ng pera bawat buwan, binayaran namin ang mga bakasyon, damit, kapritso, nang hindi nagtatanong kung talagang kailangan nila. Alam ko, sabi ko ng mahina. Nakita ko ang bank statement at mga resibo. Ipikit ni Doña Cristina ang mga mata sandali. Kung gayon alam mo na may pera sila para bayaran ka. Pero pinili nilang hindi gawin. At gayon paman, naghintay ka ng 2 taon. 2 taon, Ginang Rebecca. 2 taon ng pagtitiis, habang sinamantala nila ang kabutihan mo. Basag ng kaunti ang boses niya. Hindi ko kailanman magkakaroon ng ganitong pasensya. Kahit sa sarili kong anak. Nagsimulang tumulo ang luha sa pisngi ko. Hindi ko na mapigilan. May nakakita sa wakas ng sakit ko. Bakit mo sinasabi ito sa akin? Tanong ko sa pagitan ng hikbi. Inabot ni Donna Cristina ang kamay ko sa mesa. Malambot, mainit, parang ina ang hawak niya. Dahil karapat-dapat mong malaman. Dahil ang sinabi ni Adrian sa hapunan na iyon ay hindi mapapatawad. At dahil ako rin ay ina, Ginang Rebecca. Kung ihahambing ako ng anak ko sa iba ng ganoon, gagawin ko rin ang ginawa mo. Umiiyak na ako ng hayagan. Hinigpitan ni Donna Cristina ang kamay ko.
Galit si Adrian sa iyo. Nagpatuloy siya. Kumbinsido si Valerie na ikaw ang kontrabida. Pero alam ko ang totoo at dumating ako para sabihin na wala kang ginawang mali. Sa katunayan, ginawa mo ang dapat gawin ng ina. Magturo kahit masakit. At ngayon, tanong ko habang pinupunasan ang luha. Ano ang mangyayari sa anak ko? Binawi ni Doña Cristina ang kamay at sumandal sa upuan. Seryoso ang mukha niya. Ngayon, Ginang Rebecca, malalaman mo ang isang bagay na lalong magpapasa sa iyo. Pero kailangan mong malaman. Mabilis ang tibok ng puso ko. Ano iyon? Huminga siya ng malalim bago magsalita, at ang sinabi niya ay nagbago ng lahat. Huminga ng malalim si Doña Cristina bago magsalita. May kahihiyan ang mga mata niya na hindi ko pa nakita noon. Buntis si Valerie, sabi niya nang walang paligoy. 6 na buwan na. Tumigil ang mundo. Tumigil ang puso ko ng isang segundo. Ano? 6 na buwan na siyang buntis at matagal na niyang itinago iyon. Sa katunayan, alam na nila ni Adrian kahit bago ang hapunan sa bahay mo. Dumating sa isip ko ang mga imahe na parang kidlat. Si Valerie sa hapunan na bahagya lang hinawakan ang pagkain. Sinasabing nagdidieta, ang maluwag na damit, ang paraan ng pagkakahawak sa bag sa kandungan. Hindi dieta, hindi vanity, lihim ng 6 na buwan. 6 na buwan. Ulit ko, pakiramdam na sumasara ang lalamunan ko. At walang nagsabi sa akin. Ayaw ni Valerie na malaman mo. Paliwanag ni Donna Cristina ng malungkot. Sinabi niya sa akin 1 linggo lang ang nakalipas. Galit siya dahil pinilit ko na dapat sabihin sa iyo. Sinabi niyang maghihintay sila hanggang maging 1 taon ang Bobby bago sabihin sa iyo. Baka hindi na nila sinabi kahit kailanman. Pero bakit? Basag ang boses ko. Bakit itinago ninyo sa akin na magiging lola ako sa loob ng 6 na buwan? Dahil alam ni Valerie na gusto mong makilahok, na gusto mong tumulong sa pagbubuntis, sumama sa check-up, maghanda ng mga bagay para sa Bobby, maging naroroon. At ayaw niya iyon. Gusto niyang ang pamilya niya lang, ang pamilya namin, ang mahalaga. Bawat salita ay parang suntok. Alam ng anak ko sa loob ng kalahating taon na magiging ama siya. Sumama siya sa check-up, nakita ang ultrasound, narinig ang tibok ng puso ng anak niya. At hindi man lang ako tinawagan, hindi man lang ibinahagi ang kagalakang iyon sa akin. Sumang-ayon si Adrian sa iyon, hindi tanong iyon, masakit na pahayag. Tumango ng dahan-dahan si Doña Cristina. Pero nagdagdag siya ng hindi inaasahan. Sa simula ay hindi siya sumang-ayon. Nalaman ko mula sa asawa ko na gusto ni Adrian na tawagan ka nang malaman nila ang pagbubuntis. Pero sinabi ni Valerie na ipinahiya mo sila, na tinalikuran mo sila, na hindi ka karapat-dapat malaman. At si Adrian, mahina tulad ng dati sa anak ko, pumayag. At ikaw, gaano katagal mong alam? Ibinaaba ni Donna Cristina ang tingin ng may kahihiyan. 3 buwan. Nalaman ko 3 buwan na ang nakalipas, at hindi kita hinanap hanggang ngayon. Iyan ang kasalanan ko, Ginang Rebecca. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko lugar na makialam. Nausapan nila iyon. Pero sa loob ko ay alam kong mali at tumahimik akong duwag. Nagulat ako sa katapatan niya. At ano ang nagbago? 5 araw na ang nakalipas ay nagkaroon ng atake sa puso ang asawa ko. Sabi niya, basag ang boses. Nasa ospital siya. Matatag na, pero malala. Sabi ng doktor kailangan niyang baguhin ang buhay niya ng lubos. Bawasan ang stress, baguhin ang prioridad. Nakikiramay ako, sabi ko ng tapat. Nang nasa ambulansya si Gustavo, nagpatuloy si Donna Cristina. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabi ang isang bagay na sumira sa puso ko. Cristina, sinira natin ang anak natin. Binigyan natin siya ng napakarami, kaya hindi na niya alam ang halaga ng anuman. Kahit sa atin. Puno ng luha ang mga mata niya. 30 taon na kaming kasal, at hindi ko pa siya narinig na magsalita ng ganoon. Siya palaging ang nagpupumilit na bigyan si Valerie ng lahat. Lutasin ang bawat problema. Bilhin ang kaligayahan niya. Tumikim siya ng kape nang nanginginig ang kamay. Bumisita si Valerie sa kanya sa ospital 1 beses lang. 1 beses sa loob ng 5 araw. Kalahating oras lang siya roon. Karamihan ay nakatingin sa cellphone. Nagrereklamo sa amoy ng ospital. Nang sabihin ko na maaring namatay ang tatay niya, alam mo ba ang sinabi niya? Naghintay ako ng tahimik. Pero hindi naman siya namatay. Nanay, palagi kang A. At tinanong niya kung napirmahan na ba ng tatay niya ang papeles ng bahay bago ang atake. Ang bahay na ibibigay sana namin sa Bobby. Masakit ang boses niya. Hindi rin bumisita si Adrian. Dagdag niya. Nagpadala siya ng bulaklak. Mamahaling bulaklak mula sa eleganteng florist. Pero hindi siya dumating. Sinabi niyang kailangan siya ni Valerie dahil sensitibo siya sa pagbubuntis.
Tahimik ako habang pinoproseso ang lahat. Bahagi ng akin ay gustong maramdaman ang kasiyahan na nakita na ng mga magulang ni Valerie ang nilikha nila. Pero kalungkutan lang ang nararamdaman ko. Kalungkutan para sa lahat natin. May iba pa, sabi ni Donna Cristina. Isang bagay na natuklasan ko habang tinitingnan ang mga bank account ng nasa operasyon ang asawa ko. Kinuha niya ang isang folder mula sa bag at inilapag sa mesa. Buksan mo. Nanginginig ang kamay ko nang buksan ang folder. Mga bank statement. Hindi lang ang 3,000 piso na alam ko. May higit pa, napakarami. Sa loob ng huling 6 na buwan, paliwanag ni Donna Cristina, mula nang malaman nila ang pagbubuntis, nagbigay ang asawa ko ng karagdagang 60,000 piso para sa baby, sabi niya, para maging handa sila. 60,000 piso sa 6 na buwan, habang may utang sila sa akin ng 12,000 sa 2 taon. Hiniling ni Valerie sa asawa ko na bumili ng bahay sa pangalan niya. Bahay na 400,000 piso sa exclusive na subdivision na may 4 na kwarto at swimming pool. Tiningnan ako ni Donna Cristina ng diretso. At pumayag ang asawa ko. Pipirmahan ang kontrata sa 2 linggo. Naramdaman ko ang pagsusuka, hindi dahil sa pera, kundi sa ibig sabihin nito. Ang anak ko ay tumatanggap ng lahat ng ito, habang sinasabi sa akin na pera lang ang mahalaga sa akin. Habang inaakusahan akong hindi siya mahal ng walang kondisyon. Bakit mo sinasabi ito sa akin? Tanong ko, halos bulong. Dahil ang atake sa puso ng asawa ko ang nagising sa akin. Sabi ni Donna Cristina ng matatag. Habang nakahiga siya roon sa ospital na nakakonekta sa mga makina, nakita ko ang hinaharap. Nakita ko ang anak na hinahanap lang kami kapag may kailangan. Nakita ko ang manugang na nakikita kami bilang ATM. Nakita ko ang apo na lalaki na mag-iisip na mabibili ang pag-ibig at disposable ang mga tao. Pinunasan niya ang luha gamit ang tissue. Nag-away kami ng asawa ko kahapon. Sa unang pagkakataon sa 30 taon. Talagang nag-away kami. Sinabi ko na hindi ko pipirmahan ang papeles ng bahay na iyon. Na hindi na namin sila papayagang magpatuloy sa pagpapahintulot kay Valerie, na kailangan nating tumigil. At ano ang sinabi niya? Una ay nagalit, pagkatapos ay umiyak, at sa wakas ay inamin na tama ako. Na matagal na naming binibili ang pagmamahal ng anak namin dahil natatakot kaming mawala siya. Pero ang totoo ay matagal na naming nawala siya. Ayaw lang naming aminin. Inabot ni Donna Cristina ang kamay ko sa mesa. Ginang Rebecca, dumating ako para sabihin na tama ka. Na ang ginawa mo sa hapunan na iyon ay matapang. At dumating ako para humingi ng paumanhin sa papel na ginampanan ng pamilya ko sa paglayo ng anak mo sa iyo. Hindi mo kailangang magpaumanhin, sabi ko, kahit na tumama sa akin ang mga salita. Tinulungan niyo lang sila. Hindi kami tumulong, sabi niya ng matatag. Bumili kami. Malaking pagkakaiba iyon at ngayon binabayaran namin ang presyo. Tahimik kami sandali. 2 ina, 2 iba't ibang paraan ng pag-ibig. Parehong masakit na resulta. 3 buwan na lang ang ipinanganak ang baby, sabi niya sa wakas. Lalaki. Pangalanan nila si Santiago. Apo ko. Santiago. Tumunog ang pangalan na iyon sa puso ko. Patuloy na sinasabi ni Valerie na hindi ka dapat makilala siya. Nagpatuloy si Donna Cristina. Pero gumawa na ako ng desisyon. Kapag ipinanganak si Santiago, pipilitin kong naroroon ka. Ang batang iyon ay nararapat makilala ang lola niyang Rebecca. Ang lola na talagang alam kung ano ang pag-ibig na may sakripisyo. Hindi kailanman papayagan niyon nina Valerie at Adrian. Sabi ko ng malungkot. Kung gayon sasabihin natin sa kanila ang totoo. Sabi ni Donna Cristina nang may determinasyon na hindi ko pa nakita. Sasabihin natin na walang bahay, walang karagdagang pera, na kung gusto nila na manatili tayo sa kanilang buhay, kailangan nilang magsimulang kumilos bilang matanda at kasama na rito ang pagrespeto sa ina ni Adrian. Ayaw kong gamitin ang pera bilang sandata. Sabi ko ng mabilis. Iyon ang sumira sa akin. Hindi iyon paggamit ng pera bilang sandata. Korehe ni Donna Cristina. Iyon ay pagtigil sa paggamit nito bilang saklay. Ibig sabihin, mahal natin sila, pero hindi na natin sila papayagang magkulang ng respeto, sa atin man o sa iyo. Malakas, matapang ang mga salita niya, pero may takot din. At kung lalo pa silang maglayo, kung magdesisyon silang putulin ang ugnayan sa lahat. Ngumiti ng malungkot si Donna Cristina. Kung gayon matututo silang mag-isa, matututo silang magtrabaho, lumaban, lumaki. At baka lang, kapag ipinanganak ang baby at naintindihan nila kung gaano kahirap maging magulang ng walang tulong, maalala nila kung sino talagang naroroon. Tama siya. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ay naramdaman kong hindi ako nag-iisa. May iba pang nakakita sa katotohanan. May isa pa,
Sabi ni Donna Cristina habang kinukuha ang isa pang papel mula sa folder. Isang tsekwe na 12,000 piso. Ang perang utang nila sa upa. Tiningnan ko ang tsekwe sa mesa. Eleganteng sulat ang pangalan ko. Eksaktong halaga na hindi ko nakita. Hindi ko maaaring tanggapin, sabi ko agad. Sila ang may utang sa akin, hindi kayo. Alam ko. Pero hindi nila yon babayaran at karapat-dapat kang mabawi kahit ito. Ituring mo itong bayad sa lahat ng beses na kulang ang respeto ng pamilya ko nang hindi nila alam. Tiningnan ko ang tsekwe. 12,000 piso, 2 taon ng upa. Perang lubos kong kailangan. Nasisira ang sasakyan ko. May atrasadong bill sa doktor. Tumutulo pa rin ang bubong ng apartment ko. Pero ang pagkuha ng perang iyon ay parang pagsuko. Parang pag-amin na hindi na magbabayad si Adrian. Na hindi niya aminin ang responsibilidad. Tanggapin mo, sabi ni Donna Cristina. Hindi para sa iyo, para kay Santiago, dahil ang batang iyon ay mangangailangan ng lola na maayos, na buo, na hindi wasak sa kakulangan ng pera at respeto. Tama siya. Nang nanginginig ang kamay ay kinuha ko ang tsekwe. Salamat, bulong ko. Huwag mong pasalamatan. Ito ang pinakamaliit na magagawa namin. Tumayo si Donna Cristina. Ginang Rebecca, mahiyap ang susunod na 3 buwan. Magre-rebelde sina Valerie at Adrian, magagalit sila, sasabihin nilang lahat tayo ay nanloko sa kanila, pero kailangan mong maging malakas. Kaya mo ba? Tumayo rin ako. 54 taon na akong malakas. 3 buwan pa ay hindi ako papatayin. Ngumiti si Donna Cristina. Sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, nakita ko ang tunay na respeto sa mga mata niya. Mas malakas ka kaysa sa anak ko kailanman. At iyon ang kailangang alalahanin ni Adrian. Nagpaalam kami sa parking lot. Bago sumakay sa kanyang eleganteng sasakyan, niyakap ako ni Donna Cristina. Yakap ng ina sa ina, babae sa babae, kaalyado sa kaalyado. Huwag kang sumuko, sabi niya. Kailangan ka ni Santiago, kahit hindi pa niya alam. Nang gabing iyon sa apartment ko, ay inilagay ko ang tsekwe sa mesa. 12,000 piso. Hindi ito paghihiganti, hindi tagumpay, hustisya lang, maliit, huli, pero hustisya sa wakas. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon ay pinayagan kong maniwala na baka lang, ay magbago ang mga bagay. Pero ang hindi ko alam ay ang mga susunod na buwan ay magtuturo na minsan. Bago maging maayos ang mga bagay, kailangan munang lumala ng husto. 2 linggo pagkatapos ng pagkikita namin ni Donna Cristina. 2 linggo na hindi ko na-cash ang tsekwe. Tinitingnan ko ito tuwing gabi bago matulog. Nagtatanong kung dapat ko bang gawin. Kung ang pagkuha nito ay pagsuko o pagbawi ng dignidad. Sa wakas ay adeposito ko ito. Binayaran ang atrasadong bill sa doktor. Inayos ko ang sasakyan. Naghire ng tao para ayusin ang bubong na tumutulo. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay nakahinga ako ng walang bigat ng utang sa balikat ko. Pero maikli ang kapayapaan. Martes ng hapon nang tumawag ang hindi kilalang numero. Sinagot ko ng walang gaanong pansin, habang naghahanda ng hapunan. Rebecca. Boses ni Valerie, pero hindi ang malamig at kalkuladong Valerie na kilala ko. Nanginginig ang boses na ito sa galit na halos hindi mapigilan. Valerie, sabi ko, naramdaman ang pag-igting ng katawan ko. Ano bang nangyari? Ano bang nangyari? Tumawa siya ng mapait, hysterical. Ang nangyari ay sinira mo ang lahat, lahat-lahat. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Nanay ko, sigaw niya na parang lason ang mga salita. Nanay ko ang nagkumbinsi sa tatay ko na kanselahin ang pagbili ng bahay. Sinabi nilang hindi na sila magbibigay ng pera, na kailangan naming matuto na maging independent. At alam mo ba kung bakit? Dahil sa iyo, dahil sa mga reklamo mo. Mabilis ang tibok ng puso ko. Ginawa nga ni Donna Cristina. Talagang ginawa niya. Hindi ko hiningi sa nanay mo na gawin yon. Sabi ko ng matatag. Sinungaling, sigaw ni Valerie. Sinabi niya sa amin na nakipag-usap siya sa iyo. Na sinabi niya sa iyo ang lahat. Na binuksan mo ang mata niya sa kung gaano kami kasamang anak, na ikaw ang nagkumbinsi sa kanya na sinisira namin sila. Ang nanay mo ang gumawa ng sariling desisyon, Valerie. Sinabi mo lang ang bersyon mo. Ginawa mo lang ang papel mo bilang biktima gaya ng dati. Nasaktan ako sa mga salita, pero hindi tulad ng dati. Wala na siyang kapangyarihan sa akin. Kung iyan ang paniniwala mo, wala akong masasabi para baguhin iyon. Sumagot ako ng kalmado. Alam mo ba, wala nang saysay. Dahil hindi na namin kailangan ang suporta ng mga magulang ko. Makakahanap si Adrian ng totoong trabaho. At lalaban kami ng mag-isa. At kapag ipinanganak ang anak namin, kapag nandito na si Santiago, hindi ka na magiging bahagi ng buhay niya kahit kailanman. Valerie,
Hindi ko na pinatapos. Ayaw ko nang makinig ng mga dahilan mo. Ayaw ko ng peking pag-aalala mo. Gusto ko lang malaman mo ito. Natupad mo ang gusto mo. Inalis mo ang suporta ng mga magulang ko. Iniwan mo kaming mag-isa. Sana masaya ka. Hindi ko kailanman, pero binabana niya. Naiwan akong nakatayo sa kusina, hawak ang telepono, naramdaman ang halo-halong emosyon, kalungkutan para sa sakit sa boses ni Valerie, pero may iba pa, kalinawan, dahil ang tawag niya ay nagpatunay ng alam ko na. Hindi galit si Valerie dahil inalis ang suporta. Galit siya dahil kailangan niyang harapin ang realidad. Isang oras pagkatapos, tumunog ulit ang telepono. Si Adrian na. Nanay, pagod at talunan ang boses niya. Bakit mo ginawa ito? Anak, wala akong ginawa. Ang biyenan mo ang gumawa ng sariling desisyon. Pero nakipag-usap ka sa kanya. Sinabi mo sa kanya ang mga bagay tungkol sa amin. Sinabi ko ang totoo, na itinago ninyo sa akin ang pagbubuntis, na may utang kayo sa akin na hindi ninyo binayaran, na matiyaga ako at tinrato ninyo ako na parang basura. Iyon lang. Narinig ko ang malalim na buntong hininga ni Adrian. Kinansela ng mga magulang ni Valerie ang lahat, ang bahay, ang buwanang pera, lahat. Sabi nila kailangan naming matuto maging responsible bago ipanganak si Santiago. At tama sila. Paano mo nasabi iyon? Tumataas ang boses niya. Magkakaroon kami ng baby sa loob ng 3 buwan. 3 buwan, nanay. Paano ako makakahanap ng trabaho? Makakahanap ng matitirhan at maghahanda para sa baby sa loob ng 3 buwan. Gaya ng ginawa ko nang umalis ang tatay mo. Sabi ko ng matatag, isang araw ng paisa-isa, nagtatrabaho, lumalaban, nang hindi umaasa na may iba pang maglutas ng problema mo. Iba iyon. Wala kang kagpipilian at ikaw ay mayroon. Ang pagpipilian na lumaki, na maging lalaking kailangan ng anak mo, hindi ang batang lagi kang naging. Mahaba at mabigat ang katahimikan sa kabilang linya. Hindi ko makapaniwala na sinasabi mo ito sa akin. Sabi niya sa wakas. Magkakaroon ng anak ang sarili kong anak, at masaya ka na makita kaming nahihirapan. Hindi ako masaya na makita kang nahihirapan, Adrian. Malungkot ako na sa edad na 25 ay hindi mo pa rin naiintindihan kung ano ang responsibilidad. Pero may pag-asa rin ako na ito ang magtuturo sa iyo. Pag-asa. Tumawa siya ng mapait. Wala kang karapatang magkaroon ng pag-asa sa buhay ko. Hindi pagkatapos ng lahat ng ginawa mo. Tama ka, sabi ko, nagsisimula ng bumuo ang luha. Wala akong karapatan. Pero ina kita at kahit galit ka sa akin, kahit isipin mong kaaway mo ako, lagi kong gugustuhin ang makakabuti para sa iyo, kahit masakit ang makakabuti. Mas mabuti sana kung sinuportahan mo kami, kung nagsalita ka ng mabuti tungkol sa amin sa mga magulang ni Valerie, kung tinulungan mo kami. Tinulungan ko kayo sa loob ng 2 taon sa pamamagitan ng libreng tirahan at itinuring ninyo iyon bilang karapatan, hindi regalo. Hindi ko na ulitin ang pagkakamaling iyon. Huminga ng malalim si Adrian. Sabi ni Valerie na ayaw niyang makilala mo si Santiago at sumasang-ayon ako sa kanya. Parang kutsilyo ang mga salitang iyon. Pero nanatili akong matatag. Desisyon mo yon, anak, at igagalang ko. Pero gusto kong malaman mo ito. Kapag gising ka ng 3 na madaling araw na may umiiyak na baby, kapag hindi mo alam kung may sakit ba o hangin lang, kapag pakiramdam mong pinakamahina kang ama dahil hindi mo maintindihan kung ano ang kailangan ng anak mo, nandito ako naghihintay, hindi para sabihing sinabi ko na, kundi para tulungan ka, dahil iyon ang ginagawa ng mga ina. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Sabi niya nang may nasaktang pride. Baka hindi, pero kung kailangan mo, nandito ako. Binaba niya nang walang paalam. Umupo ako sa sofa at hinayaan ang luha na lumabas. Pero sa pagkakataong ito ay hindi luha ng kawalan ng pag-asa, luha ng kalayaan. Sinabi ko ang totoo ko, naglagay ako ng hangganan, nag-alok ng pag-ibig ng walang kondisyon, pero may dignidad. At ngayon ay naghihintay na lang. Ang susunod na 3 buwan ay ang pinakakakaiba sa buhay ko. Walang balita mula kina Adrian at Valerie. Paminsan-minsang nagsusulat si Doña Cristina para mag-update. Nakahanap ng trabaho si Adrian sa isang delivery company. Lumipat sila sa maliit na apartment. Stress na stress si Valerie sa pagbubuntis. Bawat mensahe ay maliit na bintana sa buhay na binubuo nila. Buhay na walang unan ng madaling pera. Tunay na buhay. Patuloy akong nagpapa-therapy. Tinulungan ako ng doktor na si Mendez na iproseso ang lahat. Hindi ito parusa, sabi niya sa isang session. Ito ay bunga at ang bunga ay guro. Minsan ang pinakamabuting paraan ng pag-ibig ay hayaan ang mga tao na harapin ang bunga ng kanilang desisyon. Lumipas ang Setyembre, Oktubre, Nobyembre. Dumating ang Disyembre na may malamig na hangin. Malapit nang ipanganak si Santiago,
at hindi ko alam kung makikita ko siya. Noong ika-5 ng Disyembre, ay dumating ang text message. Hindi kilalang numero. Ginang Rebecca, ako si Donna Cristina. Pumasok sa labor si Valerie kaninang umaga. Nasa San Jose Hospital siya. Naisip kong dapat mong malaman. Mabilis ang tibok ng puso ko. Tiningnan ko ang oasan. 2:00 ng hapon. Kinuha ko ang susi ng walang pag-iisip. Nagmaneho ako sa ospital na parang may humahabol. Hindi ko alam kung papayagan akong pumasok. Hindi ko alam kung gusto akong makita ni Adrian. Pero kailangan kong subukan. Kailangan kong naroroon. Dumating ako sa ospital pagkatapos ng 40 minuto. Tumakbo ako sa reception. Si Valerie Santos ay nasa labor. Tiningnan ng receptionist ang computer. Piso 3. Labor and delivery room. Pero family immediate lang po. Ako ang lola, sabi ko ng matatag. Binigyan ako ng visitor badge. Sumakay ako sa elevator na nanginginig ang binti. Paglabas ko ay nakita ko si Donna Cristina sa waiting area. Pagod at nag-alala ang itsura niya. Rebecca, sabi niya nang makita ako. Dumating ka. Kumusta siya? Complicated ang labor. Malap ang posisyon ng baby. Baka kailanganin ng emergency cesarean. Nanginginig ang boses niya. Kasama niya si Adrian. Natatakot siya. Nakita ko siya kalahating oras na ang nakalipas at halos hindi makapagsalita. Alam ba niyang nandito ako? Tumango si Donna Cristina. Hindi pa. Pero sa tingin ko dapat niyang malaman. Hintayin mo ako rito. Nawala siya sa isang pasilyo. Bumalik siya pagkatapos ng 5 minuto. Kasama niya si Adrian. Kakilakilabot ang itsura niya. Malalim ang eyebags, gusot ang buhok, kulubot ang damit. Nang makita niya ako, tumigil siya. Nanay, bulong niya. Ano ba ginagawa mo rito? Dumating ako para makasama ka. Sabi ko ng simple, kung papayagan mo. May nabali sa mukha niya. At saka ang anak kong 25 taong gulang, ang nagbigay sa akin ng maraming malupit na salita, ay lumakad papalapit at bumagsak sa bisig ko. Natatakot ako ng husto. Umiyak siya sa balikat ko. Natatakot ng husto, nanay. Niyakap ko siya ng mahigpit na parang bata pa siya, na parang noong ginigising siya ng bangungot, na parang lagi kong ginagawa. Alam ko, anak, bulong ko. Pero magiging maayos kayo. Magiging maayos si Valerie, at magiging maganda si Santiago. Paano kung hindi ako maging mabuting ama? Tanong niya ng basag ang boses. Paano kung masira ko ang lahat? Matututo ka at gagawin mo ng mas mabuti kinabukasan. Ganyan ang pagiging magulang. Nanatili kami ng ganoon sandali. Isang ina na yumayakap sa anak, habang naghahanda siyang maging ama. At sa sandaling iyon, sa pasilyo ng ospital, nagsimula ang paghilom. Dahan-dahang naghiwalay si Adrian sa akin. Pinunasan ang luha gamit ang likod ng kamay. Hindi alam ni Valerie na nandito ka. Sabi niya ng paos ang boses. Hindi ko alam kung paano siya magre-react. Hindi kailangang malaman niya, sagot ko. Nandito lang ako para sa iyo. Kung ayaw niya akong makita, naiintindihan ko. Maghihintay ako rito sa labas. Lumapit si Doña Cristina at hinawakan ang balikat ni Adrian. Anak, nasa labor ang asawa mo. Natatakot siya at nasasaktan. Gayon ay hindi oras ng away. Nandito si Rebecca para suportahan ka. Iyon lang. Tumango si Adrian habang pinoproseso ang presensya ko. Sabi ng doktor, kung hindi laliko ang baby sa susunod na 2 oras, emergency cesarean na. At si Valerie ay nagpapanik. Paulit-ulit na sinasabi na may masamang mangyayari, na mawawala ang baby, na basag ulit ang boses niya. Hinawakan ko ang mga kamay niya. Pakinggan mo ako, Adrian. Ganyan ang panganganak. Nakakatakot, pero nasa mabuting kamay si Valerie. Alam ng mga doktor ang ginagawa nila, at kailangan mong maging malakas para sa kanya ngayon. Kailangan niyang makita kang kalmado, sigurado, naroroon. Hindi ako kalmado, inamin niya. Parang namamatay ako sa loob. Alam ko, ganyan din ang naramdaman ko nang ipanganak kita. Wala ang tatay mo. Mag-isa ako sa silid na iyon, natatakot, naniniwalang may masamang mangyayari. Pero maayos ang lahat at ganoon din ito. Lumabas ang isang nurse mula sa isa sa mga silid. Ginoong Santos, hinahanap ka ng asawa mo. Tumingin si Adrian sa pinto, pagkatapos ay sa akin. Nanay, sige na, sabi ko ng matatag. Kailangan ka niya. Nandito ako. Hindi ako alis. Tumango siya at sinundan ang nurse. Naiwan kami ni Donna Cristina sa waiting area. Salamat sa pagtawag sa akin, sabi ko. Kailangan ni Adrian ang nanay niya. Sagot niya ng simple, kahit masyado siyang mayabang para aminin. Umupo kami ng magkasama. Dahan-dahang lumipas ang oras,
-3, -4. Sinabi sa akin ni Donna Cristina kung paano ang huling 3 buwan. Kung paano nag-double shift si Adrian sa delivery para makatipid. Kung paano umiyak si Valerie nang lumipat sila mula sa malaking apartment patungo sa maliit na 2 kwarto. Kung paano nila binili ang mga gamit ng Bobby na second hand. Mahirap para sa kanila, sabi ni Donna Cristina. Pero kinakailangan. Nagbabago si Adrian. Dahan-dahan, pero nagbabago. Wala na ang dating tingin ng spoiled na bata. May ayabag siya mula sa trabaho. May kalyo sa kamay mula sa pagdadala ng kahon. At may bagong bagay sa mga mata niya. Determinasyon. At si Valerie. Huminto si Donna Cristina. Mas nahihirapan si Valerie. Hindi siya sanay na hindi makuha ang gusto niya agad. Pero ang pagbubuntis ay nagpapalambot sa kanya ng kaunti. Ginagawa siyang mas vulnerable, mas tao. 6:00 ng gabi. Tumakbo palabas si Adrian mula sa silid. Emergency cesarean na. Hindi lumiko ang Bobby at nagpapakita ng stress ang tibok ng puso. Maputla siya, parang malapit ng mahimatay. Huminga, sabi ko habang hinahawakan ang balikat niya. Tingnan mo ako sa mata. Huminga kasama ko. Huminga kami ng magkasama, dahan-dahan, malalim, gaya ng ginagawa namin ng bata pa siya at may panic attack bago ang exams. Magiging maayos si Santiago, sabi ko ng matatag. At si Valerie rin. Pagkatiwalaan mo ang mga doktor, at pagkatiwalaan mo na malakas ang anak mo. May dugo mo, dugo ko. Mga survivor tayo, Adrian. Siya rin. Dumating ang isang nurse na may surgical gown. Ginoong Santos, kung gusto mong makasama sa cesarean, magpalit ka na ngayon. Tiningnan ako ni Adrian ng huling beses. Nanay, sige na, sabi ko habang marahang itinutulak siya. Ipanganak na ang anak mo, huwag mong palampasin iyon. Nakita ko siyang nawala sa likod ng double pinto. Naiwan kami ni Doña Cristina na nakatayo. Magkahawak ang kamay ng walang kamalayan. 2 lola na naghihintay ng magkasama. 20 minuto, 30, 40. Parang walang hanggan ang bawat minuto. At pagkatapos, sa -6, 43 ng gabi, narinig namin ang isang bagay na nagpahalaga sa lahat. Ang malakas, malinaw, perpektong iyak ng Bobby. Ipinanganak si Santiago. Niyakap kami ni Donna Cristina habang umiyak. 2 estranghero na naging kaalyado. 2 lola na lumaban ng iba para sa parehong layunin. Na lumaki ang batang ito na napapaligiran ng tunay na pag-ibig, hindi ng pera at pagpapakumbaba. Pagkatapos ng 15 minuto, bumukas ang pinto. Lumabas si Adrian na may surgical gown, cap, at ngiti na nag-ilaw sa buong mukha niya, kahit tumutulo ang luha sa pisngi. Perpekto siya, sabi niya ng basag ang boses. Perpektong perpekto. 3,400 gramo, 50 sentimetro, 1 daliri sa kamay, 1 sa paa. Perpekto. Lumapit ako sa kanya. At si Valerie ay maayos, pagod pero maayos. Tinatahi na siya. Dadalhin na si Santiago sa nursery para linisin at i-check. At pagkatapos ay tumigil siya. Tiningnan ako ng puno ng luha ang mga mata. Pwede mo na siyang makita kung gusto mo. Tumigil ang puso ko. Valerie, sabi ko. Sinabi ko sa kanya na nandito ka, na dumating ka, at siya, nilunok ni Adrian ang laway. Sinabi niyang okay lang, na pagkatapos ng lahat ng nangyari ngayong araw, ay na-realize niya ang isang bagay. Ang pamilya ang mahalaga, lahat ng pamilya. Hindi ko na napigilan ang luha. Umiyak ako roon sa pasilyo sa harap ng anak ko. Pinapalaya ang mga buwan ng nakakulong na sakit. Pagkatapos ng kalahating oras, dinala kami ng isang nurse sa nursery. Sa likod ng salamin, sa maliit na crib na may asul na card na nagsasabing Santos, naroon si Santiago. Maliit, perpekto. Makapal at itim ang buhok. Nakasara ang maliliit na kamao. At nang balutin siya ng nurse sa kumot at dalhin sa bintana para makita namin na mas mabuti, binuksan niya ang mga mata. Maitim na mga mata, katulad ni Adrian, katulad ko. Hello, mahal ko. Bulong ko sa salamin. Ako ang lola mong Rebecca at matagal nang hinihintay kitang makilala. Na para bang narinig niya, gumalaw ang maliit niyang kamay. Maliit na galaw, walang halaga sa iba. Pero sa akin ay lahat iyon. Kamukha mo, sabi ni Adrian sa tabi ko. Nang ipanganak ka ay ganyan din ang ekspresyon mo. Na parang hinuhusgahan mo ang mundo. Nagdawanan kami. Tawang puno ng luha at ginhawa. Pagkatapos ng 1 oras ay pinayagan kaming pumasok sa kwarto ni Valerie. Maputla siya, pagod, nakakonekta sa monitor. Pero nang makita kami ay sinubukan niyang ngumiti. Donna Rebecca, sabi niya ng mahina. Hindi, Rebecca lang. Isang maliit na senyales ng respeto. Valerie,
Sagot ko ng mahinahon. Kumusta ang pakiramdam mo? Parang binangga ako ng truck. Sabi niya ng may pagod ng ngiti. Pero sulit, si Santiago. Perpekto siya. Perpekto nga, sang-ayon ko. Tiningnan ako ni Valerie ng diretso. Pula ang mga mata niya sa kakaiyak. Pero may iba na, mas malambot. Salamat sa pagpunta. Alam kong hindi namin ginawang madali para sa iyo. Na naging malupit ako sa iyo. Wala nang saysay iyon. Sabi ko ng tapat. Ang mahalaga ay ang babi na iyon at na matuto kayong maging magulang na kailangan niya. Dumating ang nurse na nagtutulak ng maliit na crib. Sa loob, nakabalot sa asul na kumot na may pato, si Santiago. Gising na, tumitingin-tingin sa paligid ng may malalaking curious na mata. Oras na para buhatin siya ng nanay. Sabi ng nurse ng masaya. Inabot niya si Santiago kay Valerie. Agad na nagbago ang mukha niya. Nawala ang lahat ng pagod, sakit, lahat. Natira lang ang dalisay na pag-ibig habang tinitingnan ang anak. Hello, mahal ko, bulong niya. Ako ang nanay mo at alagaan kita magpakailanman. Nangako ako. Lumapit si Adrian at inilagay ang kamay sa ulo ni Santiago. Perpekto ang imahe ng tatlo, ama, ina, anak. Maliit na pamilya na naghahanap ng landas. Gusto mo bang buhatin siya? Tumingin sa akin si Valerie habang inaabot si Santiago. Nanginginig ang kamay ko nang buhatin ko ang apo ko sa unang pagkakataon. Siya ay napakaliit, napakarupok, napakaperpekto. Inilapit ko siya sa dibdib ko at gumawa siya ng maliit na tunog habang inaayos ang sarili na parang kilala niya ako. Hello, Santiago, bulong ko. Ako ang lola mo at gusto kong malaman mo ito. Mahirap minsan ang mundo. Magkakamali ka. Magkakamali ang mga magulang mo. Lahat tayo magkakamali. Pero ang mahalaga ay patuloy na subukan. Patuloy na magmahal. Patuloy na lumaki. Tumingin ako kay Adrian. Tinitingnan niya ako nang may ekspresyon na matagal ko nang hindi nakita. Pareho iyon sa ekspresyon niya nang bata pa siya at tinitingnan ako na parang kayang ko lutasin ang bawat problema sa mundo. Nanay, sabi niya ng mahina, sa tingin mo ba pwede tayong magsimula ulit? Hindi natin maipapasa ang nakaraan. Sagot ko ng tapat. Hindi natin mabubura ang nangyari. Pero pwede tayong magsimula mula rito. Mula sa sandaling ito. Pwede tayong magtayo ng bago, ng mas mabuti. Tumango si Adrian habang pinupunasan ang luha. Gusto ko iyon. Nagsalita si Valerie. Mahina pa rin ang boses. Donna Rebecca, alam kong marami tayong dapat pag-usapan. Marami dapat ayusin. Pero pwede bang bumalik ka bukas? Si Santiago at ako ay nangangailangan ng tulong. Wala akong kaalam kung ano ang ginagawa ko. Ito ay maliit, tentative, pero tunay na olibo ng kapayapaan. Babalik ako, pangako ko, at ituturo ko sa inyo ang lahat ng alam ko. Nang gabing iyon, nang makauwi ako sa apartment pagkatapos ng hating gabi, umupo ako sa sofa at tiningnan ang mga litrato ni Santiago, ang apo ko, ang bagong henerasyon, bagong pagkakataon na gawing tama ang mga bagay. Hindi pa lahat ay naayos. Marami pa kaming dapat paghilom ni Adrian. Si Valerie at ako ay nagsisimula pa lang talagang magkakilala. May mga taon ng sakit na dapat iproseso, mga pattern na dapat sirain, mga leksyon na dapat matutunan. Pero sa unang pagkakataon sa matagal na panahon ay may pag-asa. Tunay na pag-asa, madama, nakabalot sa asul na kumot na may pato at minsan ang pag-asa ang lahat ng kailangan para magpatuloy. Ang mga unang araw pagkatapos ng kapanganakan ni Santiago ay magulo. Lumabas si Valerie sa ospital pagkatapos ng 3 araw mula sa cesarean. Masakit pa rin, natatakot pa rin. Nag-leave si Adrian ng 1 linggo sa trabaho. Pero mas pagod pa siya kaysa dati. Binisita ko sila sa maliit na apartment. Napakaiba ito sa bahay na dapat ibili sa kanila ng mga magulang ni Valerie. 2 maliit na kwarto, integrated kitchen, shared bathroom, pero malinis, maayos, at puno ng pag-ibig na sinusubukang maghanap ng lugar. Nang kumatok ako, binuksan ni Adrian na may bitbit na si Santiago. Destrozado ang itsura ng anak ko. Hindi nahugas ang buhok, 3 araw na balbas, damit na may mansa na mukhang gatas ng formula. Nanay, sabi niya nang may lubos na ginhawa. Salamat sa Diyos at dumating ka. Pumasok ako sa apartment. Nakaupo si Valerie sa sofa, nakapijama pa rin, pula ang mata sa kakaiyak. Nang makita niya ako, walang sinabi, tiningnan lang ako nang may halo ng kahihiyan, pagod, at kawalan ng pag-asa. Ano bang nangyari? Tanong ko ng mahinahon. Hindi tumitigil sa iyak. Sabi ni Adrian, halos masira ang boses. 2 gabi na kaming hindi natutulog. Pinapakain namin, pinapalitan, binubuhat. Walang gumagana. At si Valerie ay pagod na hindi na makatayo nang hindi nasasaktan.
Lumapit ako at kinuha si Santiago mula sa kanya. Umiyak ng malakas ang Bobby. Pula ang mukha sa sobrang pagsisikap. Binuhat ko siya laban sa balikat ko, hinawakan sa tamang paraan, at sinimulang patapikin ang likod ng mahina. Gaano katagal pagkatapos kumain bago siya nag-burp? Tanong ko. Nagkatinginan sina Adrian at Valerie. Burp? Tanong ni Adrian. Hindi ko alam. Dapat ba siyang mag-burp? Lagi. Sagot ko habang patuloy ang pagtapik. 1 minuto pagkatapos, naglabas si Santiago ng malaking burp at biglang tumigil ang iyak. Paano mo ginawa yon? Tanong ni Valerie nang may pagkamangha. Ang mga Bobby ay lumulunok ng hangin kapag kumakain. Kung hindi sila mag-burp, sumasakit ang tiyan nila. Kaya sila umiiyak. Hinimas ko ng mahinahon si Santiago. Tinuruan ba kayo nito sa ospital? Binigyan kami ng papel na may instructions. Inamin ni Adrian. Pero sobrang dami at pagod na pagod kami. Hindi namin na proseso. Umupo ako sa sofa sa tabi ni Valerie. Tahimik na si Santiago. Tinitingnan ako ng may malalaking curious na mata. Okay lang, sabi ko ng mahinahon. Walang ipinanganak na marunong maging magulang. Natututo tayo araw-araw, pagkakamali sa pagkakamali. Nagsimulang umiyak si Valerie. Hindi dramatic na iyak. Iyak ng purong pagod. Hindi ko kaya ito. Akala ko kaya ko. Akala ko sapat ang pag-ibig. Pero hindi ko alam ang ginagawa ko. At ang nanay ko ay 1 oras lang dumarating at aalis dahil sinasabi niyang nakakasakit ng ulo ang iyak ng Bobby. At ako rito mag-isa buong araw habang nagtatrabaho si Adrian. At hindi ko alam kung gutom ba siya o giniginaw o may sakit o. Basag na basag siya. Inilipat ko si Santiago kay Adrian at lumapit kay Valerie. Inilagay ang braso sa balikat niya. Valerie, huminga. Magiging maayos ka. Maayos si Santiago. Tingnan mo. Malusog siya, malinis, napakain. Tama kayo. Hindi ganito ang pakiramdam. Sabi niya sa pagitan ng hikbi. Pakiramdam ko nabibigo ako sa lahat. Ganyan ang pakiramdam ng pagiging ina sa unang mga araw. Sabi ko ng tapat. Naalala ko umiyak ako tuwing gabi ng Bobby pa si Adrian. Akala ko ako ang pinakamasamang ina sa mundo. Nawala akong alam sa ginagawa ko. At wala nga ako. Pero patuloy akong sumubok araw-araw at unti-unti akong natuto. Totoo ba? Tumingin si Valerie sa akin ng pula ang mata. Ako rin, inamin ko. Sa loob ng mga buwan, pinunasan ni Valerie ang luha. Kailangan kong humingi ng totoong paumanhin sa iyo. Hindi lang sa ospital ng medyo drugged at natatakot ako. Hindi kailangan. Hindi kailangan ko, putol niya. Naging malupit ako sa iyo. Tinrato kita na parang basura. Pinaparamdam ko sa iyo na wala kang halaga. At lahat dahil nagseselos ako sa iyo. Nagulat ako. Selesos. Inamin niya habang ibinababa ang tingin. Mahal na mahal ka ni Adrian. Kapag nagsisimula pa lang kami, pinag-usapan kanya ng may lambing at gusto ko na ako ang tingnan niya ng ganoon. Kaya nagsimula akong magkomento ng maliit, na lumana ang damit mo, na lumana ang sasakyan mo, na maliit at simple ang apartment mo. At unti-unti kong kinokonsensya si Adrian na hindi ka sapat, hindi dahil talagang naniniwala ako, kundi dahil gusto kong tumigil siyang magkumpar sa iyo at ako lang ang makita. Brutally honest ang mga salita niya. Masakit, pero nagpapalaya rin. At nang simulang tratuhin siya ng mga magulang ko na parang anak nila na hindi nila naging, nagpatuloy siya. Nagvalid ako. Pakiramdam ko nanalo ako. Pero ngayon, tumingin siya kay Santiago sa bisig ni Adrian. Ngayong may sarili akong anak, naiintindihan ko. Naiintindihan ko ang sinakripisyo mo. Naiintindihan ko ang pag-ibig na sobrang sakit. At naiintindihan ko na walang kompetisyon. Wala kailanman. Ang insekuridad ko lang. Hinawakan ko ang kamay niya. Valerie, ang pagpapalaki ng anak ay pinakamahirap na bagay sa mundo, at gawin itong mag-isa ng walang suporta ay lalong mas mahirap. Hindi ako gustong makipagkompetisyon sa iyo para sa pagmamahal ni Adrian. Gusto kitang tulungan. Gusto kong lumaki si Santiago na may 2 lola na nagre-respect at nag-aalayan. Hindi 2 lola na nag-aaway para sa atensyon. Ako rin ang gusto ko. Sabi niya ng basag ang boses. At paumanhin sa paglayo ko sa inyo. Paumanhin sa pagtatago ng pagbubuntis. Paumanhin sa lahat. Patatawarin na, sabi ko ng simple. Patatawarin na. Sa mga sumunod na araw ay naglagay kami ng routine. Araw-araw akong pumupunta sa apartment sa umaga. Tinuturuan sila ng basic. Kung paano paliguan si Santiago. Paano magpalit ng diaper ng tama. Kung paano malaman kung may lagnat. Kung paano pakikalmahan ang iyak. Kung paano magpaburped. Mga bagay na para sa akin ay natural pagkatapos ng 25 taon, pero para sa kanila ay ganap na bago.
Sumisipsip si Adrian ng bawat leksyon na parang espongha. Nagnunote sa cellphone, nagtatanong, nagpapractice hanggang maging tama. Ang makita ang anak kong maging ama ay maganda at masakit ng sabay. Maganda dahil lumalaki siya. Masakit dahil naalala ko kung gaano karami ang nawala sa daan. Isang hapon, 2 linggo pagkatapos ng kapanganakan ni Santiago. Kami lang ni Adrian habang natutulog si Valerie. Si Santiago ay nasa bisig ko. Gising pero kalmado. Tinitingnan ako ng may mga mata na lalong kamukha ng tatay niya. Nanay, sabi bigla ni Adrian, pwede ba akong magtanong? Lagi. Nagsisisi ka ba na ipinanganak mo ako? Maging tapat ka. Malakas ang suntok ng tanong. Kailanman hindi, sabi ko ng matatag, ni 1 segundo. Pero mas madali sana ang buhay mo kung wala ako. Patuloy niya. Pwede kang mag-asawa ulit, maglakbay, gawin ang mga bagay na sinakripisyo mo. Adrian, tingnan mo ako. Naghintay ako hanggang magtagpo ang tingin namin. Hindi ka sakripisyo. Ikaw ang layunin ko, ang dahilan kung bakit ako bumabangon tuwing umaga, ang motibasyon ko na maging mas mabuti. Mahirap. May mga sandali na hindi ko alam kung paano kami makakaligtas. Pero kailanman ay hindi kita naging pabigat. Kung gayon, bakit pakiramdam ko palagi akong pabigat? Dahil nagkamali ako, inamin ko, nagsisimula ng bumuo ang luha. Ipinakita ko sa iyo ang pag-ibig sa pamamagitan ng pagpapakita kung gaano ako nagdusa. At ang pag-ibig na sinusukat sa sakripisyo ay nagiging utang. Hindi ko natutunan na ihiwalay ang pag-ibig ko sa aking pagdurusa at ikaw ang nagdala ng pareho nang dapat ay pag-ibig lang ang dala mo. Pinunasan ni Adrian ang luha. Ako rin ay nagkamali, malaking pagkakamali. Hinayaan kong kumbinsihin ako ni Valerie at ng mga magulang niya na hindi ka sapat. Hinayaan kong bulagin ako na madaling pera at ang pinakamasahol. Hinayaan kong ipagmalaki ang pride ko at ilayo ako sa iyo nang kailangan ko pa sanang hanapin ka. Pareho tayong nagkamali, sabi ko ng mahinahon. Pero nandito tayo ngayon, magkasama, may bagong pagkakataon na gawing mas mabuti. Tumingin ako kay Santiago sa bisig ko. Ang batang ito ay hindi nangangailangan ng perpeksyon. Nangangailangan siya ng mga magulang na nagsusumikap, na umaamin sa pagkakamali, na patuloy na sumusubok kahit magkamali. Natatakot ako na maging katulad ng tatay ko. Inamin ni Adrian ng basag ang boses. Na mabigo siya, naiwan siya. Ang katotohanang natatakot ka sa iyon, sabi ko ng matatag, ay nangangahulugan na hindi ka magiging katulad niya. Umalis ang tatay mo dahil ayaw niyang harapin ang responsibilidad. Nandito ka sa 3 na madaling araw na natututo magpalit ng diaper at maghanda ng gatas. Hindi yon kabiguan, iyon ay pag-ibig. Lumapit si Adrian at niyakap ako. Maingat na hindi mapipisil si Santiago sa pagitan natin. Mahal kita, nanay, at paumanhin sa lahat ng ipinasa ko sa iyo. Mahal din kita, anak. Lagi, walang bayarin, walang utang, pag-ibig lang. Nanatili kami ng ganoon sandali. 3 henerasyon na magkasama. Naghihilom, lumalaki, natututo. 1 buwan pagkatapos ng kapanganakan ni Santiago. Inanyayahan ako ni Adrian at Valerie na kumain. Hindi sa mamahaling restaurant, sa maliit nilang apartment. Nagluto si Valerie, wala namang espesyal. Pasta lang na may saus at salad. Pero siya mismo ang nagluto. May sasabihin kami, sabi ni Adrian pagkatapos ng hapunan, habang umiinom ng kape. Natutulog si Santiago sa portable crib sa sala. Mabilis ang tibok ng puso ko. Ano? Wala namang masama, sabi ni Valerie agad. Nag-uusap lang kami tungkol sa lahat, tungkol sa amin, sa utang na pera sa iyo, sa lahat. Kinuha ni Adrian ang sobre mula sa bulsa ng polo niya. Alam naming binayaran ka na ni Donna Cristina ng upa na hindi namin binayaran. Pero galing sa kanya iyon, hindi sa amin. At kailangan naming gawin ito ng tama. Inabot niya ang sobre. Binuksan ko nang nanginginig ang kamay. Sa loob ay tsekwe na 1,000 piso at sulat kamay na note. Unang bayad ng 12. Mahal ka namin, nanay. Lumuhod ang luha sa pisngi ko. Hindi ninyo kailangan namin. Putol ni Adrian. Tama ka. May responsibilidad kami at hindi namin tinupad. At kahit binayaran ka na ni Donna Cristina, hindi yon ang utang namin sa kanya. Iyon ang utang namin sa iyo at kailangan naming bayaran ito sa aming sarili. Hindi dahil pera lang, kundi respeto, pagkilala na nabigo kami at pangako na magiging mas mabuti. Abutin ng 1 taon, dagdag ni Valerie. Nag-o-overtime si Adrian. Nagsimula akong magtrabaho sa bahay. Nag-e-edit ng dokumento. Sama-sama naming inipon ang 1,000 piso ngayong buwan at bawat buwan. Sa susunod na 11 na buwan, matatanggap mo ang bayad hanggang mabayaran ng buo ang 12,000 mula sa amin, hindi sa mga magulang ko.
Hindi madali, inamin ni Adrian. Ibig sabihin mas kaunting labas, mas kaunting luho, mas maraming trabaho. Pero kailangan naming gawin ito para sa amin, para kay Santiago, para maipakita sa kanya na tinutupad ang pangako, binabayaran ang utang, mahalaga ang responsibilidad. Tiningnan ko silang dalawa, ang anak ko at ang asawa niya. Bata, pagod, lumalaban, pero sinusubukan, talagang sinusubukan. Ibig sabihin ito sa akin ng higit pa sa maisip ninyo. Sabi ko ng basag ang boses, hindi dahil sa pera, kundi sa ibig sabihin nito na sa wakas ay lumalaki na tayo. Lumalaki na kami, sabi ni Adrian. Tumitigil na kaming maging mga batang umaasa na may iba pang maglutas ng problema at natututo na maging ang mga taong kailangan ni Santiago. At gusto rin naming malaman ni Santiago ang kwentong ito kapag lumaki siya. Dagdag ni Valerie. Gusto naming sabihin sa kanya na nagkamali ang mga magulang niya, na binigo nila ang lola nila, pero natuto sila, nagbago, na posible ang pagtubos kapag talagang nagsumikap. Nang gabing iyon, nang makauwi ako sa apartment, idikit ko ang cheque sa ref. Hindi ko pa ito si cash. Iwan ko roon bilang paalala. Alala na posible ang pagtubos, na totoo ang pagbabago, na kayang paghilom ng pag-ibig kahit ang pinakamalalim na sugat. At sa unang pagkakataon sa mahigit 1 taon, natulog ako ng lubos ang kapayapaan ng puso. 6 na buwan pagkatapos ng kapanganakan ni Santiago, iba na ang buhay ko. Bawat unang araw ng buwan, walang palya, tumatanggap ako ng cheque na 1,000 piso mula kina Adrian at Valerie. Minsan may note, minsan numero lang ng buwan ang nakasulat sa sulok. Bayad 3 ng 12, bayad 5 ng 12. Singcash ko lahat, hindi dahil sa desperadong pangangailangan, kundi respeto sa pagsisikap nila. Ginamit ko ang perang iyon para gawin ang hindi ko pa nagawa. Nag-enroll ako sa kurse ng accounting na matagal ko nang gustong kunin. Inayos ko ng buo ang apartment ko, bumili ng bagong damit, nagpagupit ng ibang style, at tuwing bumibisita sina Adrian at Valerie kasama si Santiago, nakikita nila ang ibang babae. Wala na ang pagod at hindi nakikitang ina. Si Rebecca na, babaeng 55 taong gulang na sa wakas ay natutunan na ang pagmamahal sa sarili ay hindi egoismo, ito ay pangangailangan. Mabilis lumaki si Santiago. Sa loob ng 6 na buwan ay nagsisimula na siyang ngumiti, tumawa, magbaliktad ng mag-isa, at bawat maliit na tagumpay ay ipinagdiriwang namin ng sama-sama. Ako, si Adrian, si Valerie, at si Doña Cristina na naging tunay na kaibigan na rin. Si Don Gustavo ay gumaling na sa atake sa puso. Pero ang takot na iyon ay nagbago sa buong pamilya. Bumisita sila kina Santiago 1 beses sa 1 linggo. Pero hindi na sila dumarating na puno ng mamahaling regalo. Dala nila ang oras, presensya, at pag-ibig na walang kondisyon. Isang hapon ng Mayo, habang nasa apartment ko, tumunog ang telepono. Si Adrian. Nanay, busi ka ba? Kailanman hindi para sa iyo. Ano bang nangyari? Wala namang masama. Si Santiago lang, nagsalita na ng unang salita niya. Mabilis ang tibok ng puso ko. Ano ang sinabi niya? May katahimikan sandali. Narinig ko ang ingay sa background. Ang boses ni Valerie na nag-encourage kay Santiago. At saka narinig ko iyon. Mahina pero malinaw, nanay. Lumuhod agad ang luha. Nanay daw. Nakakatuwa rin ang boses ni Adrian. Buong hapon namin sinubukang sabihin niyang tatay. Pero matigas siya. Nanay lang ang sinasabi. Umiyak na si Valerie sa saya. Iyan ang pinakamaganda kong narinig. Sabi ko sa pagitan ng hikbi. Bumisita ka bukas, sabi ni Adrian. Gusto naming marinig mo ng personal. At may mahalagang pag-uusapan pa tayo. Kinabukasan ay dumating ako ng maaga. Tinanggap ako ni Santiago nang may walang ngipin ng ngiti. Gumagapang ng paurong patungo sa akin. Binuhat ko siya at tiningnan niya ako nang may malalaking mata. Hello, mahal ko. Sasabihin mo ba sa akin na nanay? Na para bang naiintindihan niya. Gumawa siya ng tunog na sinusubukan niya. Nanay. Perpekto. Sabi ko habang hinahalikan ang noo niya. Talagang perpekto. Inanyayahan ako nina Adrian at Valerie na umupo. Kinakabahan sila pero masaya. May nangyayari. Nanay, simula ni Adrian. May balita kami. Magandang balita. Ano? Napromote ako. Sabi niya ng may tunay na pagmamalaki. Hindi na ako sa delivery. Supervisor na ako sa distribution center. Halos double ang sweldo. Adrian. Kamangha-mangha iyan. Niyakap ko siya. Ako rin. Dagdag ni Valerie. Nakakuha ako ng part-time contract sa isang marketing company. Trabaho ko sa bahay, kaya kong alagaan si Santiago habang kumikita rin. Napaka-proud ko sa inyo, sabi ko ng tapat. May pa,
Nagpatuloy si Adrian. Sa bagong sweldo ko at trabaho ni Valerie, mas mabilis na namin mabayaran ang utang natin sa iyo. Sa halip na 1 taon, sa tingin namin 8 buwan na lang. Huwag kayong magmadali, sabi ko agad. Alam namin, pero gusto namin. Hindi dahil sa obligasyon, kundi bawat bayad ay palala kung gaano kalayo na ang narating natin. Hinawakan ni Valerie ang kamay ko. At may isa pa kaming gustong sabihin. Naghahanap na kami ng mas malaking lugar, 3 kwarto na apartment, at kapag nakahanap na kami, gusto namin kumain ka rito 1 beses sa 1 linggo, opisyal na tradisyon ng pamilya. Gusto ko yon, sabi ko nang basag ang boses. Lumalaki si Santiago na may lola na naroroon. Sabi ni Adrian ng matatag. Hindi lang sa emergency o kapag kailangan ng tulong, kundi dahil bahagi ka ng buhay niya, ng buhay namin. Ang mga buwang iyon ay malalim na paghilom. Hindi lang sa pagitan namin ni Adrian, kundi sa loob ko rin. Tinulungan ako ng therapy kay Dr. Mendez na maunawaan ang isang bagay na mahalaga. Nalito ko ang pag-ibig sa sakripisyo hanggang sa pagkawala ko mismo. Akala ko ang pagiging mabuting ina ay nangangahulugang mawala. Maging anino para lumiwanag ang anak ko. Pero natutunan ko ang ibang katotohanan. Ang pinakamalakas na pag-ibig ay may hangganan. Ang pag-ibig na nagsasabi, mahal kita, pero mahal ko rin ang sarili ko. Isang hapon ng Hunyo, halos 1 taon pagkatapos ng kakilakilabot na hapunan noong Pebrero, dumating ang mensahe mula kay Adrian. Nanay, pwede bang pumunta ka bukas ng 6:00? May mahalaga kaming sasabihin. Dumating ako ng eksakto. Pagbukas ng pinto, nagulat ako. Pinalamutyan ang apartment, mga balon, serpentinas, mesa na may handa na pagkain. Ano ba ito? Tanong ko. Selebasyon ito, sabi ni Valerie nang may malaking ngiti. Bitbit si Santiago na ngayon ay halos 7 buwan na, mataba at masaya. Bukas ang eksaktong 1 taon mula sa hapunan na iyon. Ang hapunan na nagbago ng lahat. Lumapit si Adrian na may malaking sobre. At ngayon din ang araw na ibibigay namin sa iyo ang isang bagay na espesyal. Binuksan ko ang sobre. May tsekwe, pero hindi 1,000 piso, 3,000 piso. At may sulat. Basahin mo, sabi ni Adrian nang kinakabahan ang boses. Binuksan ko ang sulat at binasa ng malakas. Mahal kong nanay, 1 taon na ang nakalipas nang sabihin ko sa iyo ang pinakamalupit na salita na maaring sabihin ng anak sa ina. Inihambing kita sa iba, pinaramdam kong hindi ka sapat, at sinira ko ang maraming taon ng pag-ibig sa isang tangang salita. Pero hindi mo ako sinukuan, kahit tinanggihan kita, kahit sinabi kong hindi ko gusto na makilala mo ang apo mo, kahit tinrato kita nakaaway, patuloy kang nanatiling nanay ko. Ang taong ito ay nagturo sa akin ng higit sa lahat ng nakaraang taon. Natutunan ko kung ano ang magtrabaho para sa isang bagay. Natutunan ko kung ano ang responsibilidad. Natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi mabibili ng mamahaling regalo o malaking bahay. Itinatayo ito sa presensya, pagsisikap, at sakripisyong may halaga. Kami ni Valerie ay nagbayad ng 9,000 piso sa mga buwang ito. Ang huling tsekwe na ito na 3,000 piso ay kumpleto na ang utang. 12,000 piso na binayaran sa tapat na trabaho. Hindi madali. May mga buwan na kanin at gulay lang kinain namin para makapag-ipon. May mga gabi na double shift ako hanggang sumakit ang buong katawan. Pero bawat tsekwe na ibinigay namin sa iyo ay nagpaparamdam sa amin na mas buo, mas marangal, mas tao. Ngayon naiintindihan ko kung ano ang naramdaman mo sa mga taong iyon na nagtatrabaho para bigyan ako ng kailangan ko. Naiintindihan ko ang bigat ng pag-ibig na ipinapakita sa gawa. Hindi lang sa salita. At naiintindihan ko na lagi kang sapat, higit pa sa sapat. Ikaw ang lahat. Humihiling ako ng tawad, hindi lang para sa hapunang iyon, kundi sa mga taon na itinuring kitang natural, sa mga beses na hindi ko sinabi ang salamat, sa pagpayag kong kalimutan ng iba ang pinanggalingan ko, at kung sino ang gumawa sa akin kung ano ako. Gusto kong lumaki si Santiago na alam ang kwentong ito. Gusto kong sabihin sa kanya ang tungkol sa lola niyang Rebecca, ang pinakamalakas na babae na kilala ko. Ang babaeng nagturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi nangangahulugang mawala ang dignidad, na ang paglalagay ng hangganan ay hindi kalupitan. Ito ay pagrespeto sa sarili, na minsan ang pinakamabuting paraan ng pag-ibig ay hayaan ang iba na mahulog para matuto silang tumayo. Salamat sa hindi mo ako sinukuan. Salamat sa pagpunta mo sa ospital nang ipinanganak si Santiago. Salamat sa pagtuturo sa amin na maging magulang. At salamat sa pagmamahal mo ng sapat para sabihin sa amin ang hindi nang kailangan naming marinig iyon. Mahal kita, lagi kitang minahal, at ngayon ay alam ko na kung paano ipakita iyon ng tama. Ang anak mo, Adrian. Nang matapos kong basahin, umiiyak na kaming lahat.
Kahit si Santiago ay parang nakaramdam at gumawa ng maliit na tunog. Niyakap ko ang anak ko. Mahaba, mahigpit, nakapagpapagaling na yakap. Napaka-proud ko sa iyo, bulong ko. Napaka-proud sa lalaking naging mo. Hindi ako makakarating dito kung wala ka, sagot niya. Walang halimbawa mo, walang lakas mo. Lumapit si Valerie na may bitbit na si Santiago. Donna Rebecca, may sulat din ako. Hindi kasing ganda ng kay Adrian. Pero kailangan kong sabihin. Inabot niya ang card. Binuksan ko at binasa. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang pagiging ina ay hindi tungkol sa pagbibigay ng lahat ng walang hangganan. Ito ay pag-ibig ng may karunungan. Salamat sa pagpapakita na ang biyenan ay hindi kaaway. Maari siyang maging pinakamabuting guro. At salamat sa pagpapatawad mo kahit hindi ko iyon deserve. Sana balang araw ay maging kalahati man lang ako ng babaeng ikaw. Valerie. Niyakap ko rin siya. Ang babaeng ito na dati kong kaaway ay naging kaalyado ko, estudyante ko, bahagi na ng pamilya ko. Pwede ko bang buhatin ang apo ko? Tanong ko. Inabot ni Valerie si Santiago. Binuhat ko siya at ngumiti siya nang may dalawang bagong ngipin. Hello, mahal ko, bulong ko. May kwento ang lola mo para sa iyo kapag lumaki ka. Kwento kung paano minsan kailangan mawala ang lahat para makita ang tunay na mahalaga. Kumain kami ng magkasama ng gabing iyon. Nag-usap, nagdawanan, nag-alala sa nakaraan. Hindi namin iniiwasan ang sakit. Hinaharap namin ito, kinikilala, at pinakawalan. Nang magpaalam na ako, pinigilan ako ni Adrian sa pinto. Nanay, may isa pa. Kinuha niya ang lumang papel mula sa bulsa. Kinilala ko agad. Ang sulat na sinulat ko 2 taon na ang nakalipas nang ibigay ko ang susi. Nawa ang lugar na ito ang simula ng iyong kaligayahan. Sa buong pag-ibig, nanay. Itinago ko ito. Sabi niya ng basag ang boses. Kahit galit ako sa iyo, kahit iniwan namin ang apartment na parang sinasaktan ka, hindi ko maitapon ito dahil sa loob ko ay alam ko ang totoo. Alam ko palagi na mahal mo ako. Inabot niya ito sa akin. Ngayon ibinabalik ko ito sa iyo dahil hindi nawala ang pag-ibig mo. Dumaan lang ito sa apoy para makita ko ng malinaw. Nang gabing iyon sa kama ko, tiningnan ko ang lumang sulat na iyon at naisip ko ang buong daan. Ang sakit, luha, malupit na salita, paghihiwalay, pagtubos. Napagtanto ko ang isang bagay. Minsan ang pinakamalaking pag-ibig ay ang nagpapalaya sa iyo na bitawan, na maglagay ng hangganan, na magsabi ng hindi kahit gusto mong sabihin ng. Hindi natapos ang kwento rito. Pero ang kabanatang iyon, masakit at maganda, sa wakas ay natapos na, at nagsisimula ang bago, puno ng pag-asa at pagrespeto sa isa't isa. Ako si Rebecca Santos, 55 taong gulang, at natutunan ko na ang pagiging ina ay hindi nangangahulugang mawala. Nangangahulugan ito ng pagtuturo, pagpapakita sa halimbawa na ang pagrespeto sa sarili ay hindi napapagkasunduan, na ang tunay na pag-ibig ay may malusog na hangganan, na minsan ang pagsabi ng hindi ay ang pinakadalisay na paraan ng pagsabi ng mahal kita. Lumipas ang ilang buwan pa mula sa selebrasyong iyon. Malapit ng mag-1 taon si Santiago. Sa wakas ay lumipat sina Adrian at Valerie sa mas malaking apartment. Lugar na pinili at binayaran nila mismo. Bawat linggo ay kumakain kami ng magkasama. Tradisyon na namin iyon. Minsan ay sumasali rin sina Donna Cristina at Don Gustavo. Hindi na kami mga lihim na kaaway na nagkukumpara sa pagmamahal ng mga anak. Mga lola kami na nagkakaisa sa isang layunin. Palakihin si Santiago ng may pag-ibig na hindi nanunupil. May kabutihang hindi nagiging tanikala. May sakripisyong hindi sinisingil. Noong nakaang linggo, habang naglalaro kami ni Santiago sa sahig ng apartment ko, gumapang siya patungo sa akin na may determinasyon. Hinawakan ang binti ko, tumayo ng nanginginig, at tiningnan ako ng puno ng pagmamalaki. Na-achieve mo, mahal ko. Sabi ko ng may luha. Unang hakbang mo ng mag-isa. Sa sandaling iyon ay naunawaan ko ang malalim na bagay. Iyon ang papel ko. Hindi siya laging buhatin, hindi pigilan ang pagkahulog, kundi naroroon kapag sinusubukan niyang tumayo, palakpakan ng tagumpay, aliwin sa paggabigo, pero hayaan siyang maglakad sa sariling landas. Iyon ang hindi ko ginawa kay Adrian. Binuhat ko siya ng masyado hanggang nakalimutan niya kung paano maglakad na mag-isa. At nang sa wakas ay binitawan ko siya, ay masakit para sa amin pareho, pero kinakailangan. Ilang araw na ang nakalipas, tinawagan ako ni Adrian ng hating gabi. Mabilis ang tibok ng puso ko na baka may masama. Adrian, ano bang nangyari? Maayos ba si Santiago? Nanay, maayos naman lahat. Hindi lang ako makatulog at kailangan kong sabihin ito sa iyo. Ano? Habang natutulog si Santiago, naisip ko ang lahat ng ginawa mo para sa akin at napagtanto ko. Hindi ko talaga sinabi ang salamat,
hindi talaga. Sa mga gabing hindi ka natulog, sa mga pagkain na hindi mo kinain, sa mga pangarap na iniwan mo, sa lahat. Basag ang boses niya. Kaya gusto kong sabihin ngayon, kahit huli na. Salamat, nanay. Salamat sa hindi mo ako sinukuan. Kahit ako pa ang sumuko sa iyo. Umiyak ako roon sa dilim ng kwarto ko. Hawak ang telepono. Hindi mo kailangang pasalamatan ako sa pagmamahal sa iyo, anak. Iyon ang pribilehiyo ko palagi. Pero kailangan ko ring pasalamatan ka sa pagmamahal mo ng tama, sabi niya. Sa pagmamahal ng sapat para sabihin sa akin ang hindi. Dahil iyon ang nagligtas sa akin. Nagligtas sa atin lahat. Sinabi sa akin ng anak ko noon na hindi ako, kahit kalahati ng babaeng magiging katulad ng biyenan niya. Tama siya sa isang bagay. Hindi ako katulad niya. Wala akong pera o katayuan niya. Pero mayroon ako ng hindi mabibili ng pera. Ang respeto na nakamit ng anak na kailangang mawala ang lahat para matutunan na pahalagahan ang laging naroroon. Sa darating na weekend ay ipagdiriwang namin ang unang kaawan ni Santiago. Maliit na salusalo ang plano nina Adrian at Valerie. Hiniling nila sa akin na gawin ang keke. Ako, na matagal nang hindi nakikita, ngayon ay ang lola na nagbebake, nagtuturo, gumagabay. Pero higit pa riyan, ako si Rebecca, ang babaeng natutunan na magmahal sa sarili. Ang babaeng nakuha ulit ang boses. Ang babaeng sa wakas ay naunawaan na pwede siyang maging ina nang hindi nawawala ang pagiging tao. Kahapon ay pumunta ako sa panaderya para bumili ng sangkap ng keke. Sa pila, may batang babae na may bitbit na babi. Tahimik na umiyak. Lumapit ako. Maayos ka ba? Tumingin siya sa akin ng pagod na pagod. Hindi tumitigil sa iyak ang anak ko. Sabi ng biyenan ko na hindi ako marunong maging ina. Buong araw na nagtatrabaho ang asawa ko at hindi ko alam kung kaya ko ito. Inilagay ko ang kamay sa balikat niya. Kaya mo at ginagawa mo na. Malinis ang babi mo, napakain, minamahal. Iyan ang mahalaga. Pero sabi ng biyenan ko na siya, ang biyenan mo ay hindi ikaw. Sabi ko ng matatag. At hindi kailangang maging katulad niya. May sariling paraan ang bawat ina ng pag-ibig. Ang paraan mo ay hindi mas mabuti o mas masahol. Ito ay yo at sapat na. Tumingin siya sa akin ng may bagong luha. Totoo ba? At kung may gumagawa sa iyong pakiramdam na kulang ka, maglagay ka ng hangganan. Dahil kailangan ng anak mo ng buong ina, hindi ng inang wasak sa pagsisikap na maging kung ano ang inaasahan ng iba. Iniwan ko siya roon, umaasa na natanim ko ang isang buto. Umaasa na matutunan niya bago ako ang kinailangan ng 54 taon para maunawaan. Kung may isang bagay na gusto kong ituro ng kwentong ito iyon. Mga ina, huwag mawala sa pag-ibig sa mga anak ninyo. Huwag gawing tanikala ng guilt at utang ang pag-ibig ninyo. Mag-ibig ng may hangganan. Mag-ibig ng may pagrespeto sa sarili. Mag-ibig ng may katiyakan na mahalaga ang inyong dignidad gaya ng sa kanila. At kung minsan ay marinig ninyo ang malupit na salita mula sa mga anak ninyo, kung ihahambing kayo sa iba, kung gagawin kayong invisible, tandaan, hindi kayo kulang dahil hiniling ninyo ang respeto. Mas malakas kayo dahil hindi kayo tumatanggap ng mas mababa sa nararapat. Ang pag-ibig ng ina ay pinakamalakas sa mundo. Pero lamang kapag kasama nito ang pag-ibig sa sarili. Sa lahat ng inang nakikinig, mahalaga ang pag-ibig ninyo, mahalaga ang sakripisyo ninyo, pero mahalaga rin ang dignidad ninyo. Huwag pumili sa pagitan ng pagmamahal sa anak at pagmamahal sa sarili. Gawin ninyo ang dalawa, dahil ang buong ina lamang ang makakapagpalaki ng buong anak. I-share ang kwentong ito sa sinumang nangangailangan, sa inang nawawala sa pag-ibig ng walang hangganan, sa taong kailangang alalahanin na minsan ang pagsabi ng hindi ay ang pinakamamahal na gawa. Hindi natatapos ang kwento ko rito. At tuloy itong sinusulat araw-araw, bawat pagkakarga ko kay Santiago, bawat tawag ni Adrian para lang tanungin kung kumusta ako, bawat paghingi ni Valerie ng payo, bawat pagtingin ko sa salamin at nakikita ang babaeng nakaligtas, lumaban, hindi sumuko. At kung ang kwento ko ay makakatulong kahit sa isang tao na makahanap ng lakas, maglagay ng hangganan, mabawi ang dignidad, kung dayon bawat luha, bawat gabi na hindi natulog, bawat sandali ng sakit ay magkakaroon ng saysay. Sapagkat sa huli, hindi lang tungkol sa pagiging ina ito. Tungkol ito sa pagiging tao, buo, marangal, minamahal, at nagmamahal sa sarili. Sa Sabado, kapag hihipan na ang kandila ng unang kaawan ni Santiago, wala akong hihingin para sa sarili ko. Magpapasalamat ako. Magpapasalamat sa sakit na nagturo sa akin. Magpapasalamat sa pagkawala na nagpalakas sa akin. Magpapasalamat sa anak na sa wakas ay naunawaan. Magpapasalamat sa pangalawang pagkakataon na nararapat sa lahat. At titingnan ko ang batang 1 taong gulang na puno ng ising sa mukha at mata na puno ng paggamangha.
At bubulungan ko siya ng isang bagay na umaasa akong maunawaan niya kapag lumaki na siya. Susuntukin ka ng buhay, Santiago. Magdududa ka sa sarili mo. Pero tandaan mo palagi, ang pag-ibig ay hindi pinapakiusapan, hindi pinipilit, hindi binibili sa katahimikan. Ang tunay na pag-ibig ay itinatayo sa pagrespeto sa isa't isa. At minsan ang pinakadalisay na paraan ng pag-ibig ay ang pagsabi ng sapat na. Iyon, mga minamahal, ang tunay na kahulugan ng pagiging sapat. Lagi nating sapat. Kailangan lang nating matutunan iyon.